Ang mag-asawang ito ay may malaking problema sa kanilang relasyon nang hindi inaasahang bumalik sa nakaraang 20 taon noong sila sa mga estudyante pa na binigyan ng pagkakataon na piliin muli ang kanilang kinabukasan. At sa pagkakataong ito, ano ang pipiliin nila? Sila ay magkasama mula pa noong sila ay nagtapos sa kolehiyo at umalis ng sabay sa korte. Ngayon ay araw ng paglilitis para sa diborsyo. Pinagsisisihan ni Jinju ang paghawak sa papel ng diborsyo. Ang lalaki ay aakmang magpaalam, ngunit ang tanging narinig niya ay, "Kinuha ko ang isang walang kwentang lalaki na katulad mo, huwag mong kalimutang magbayad ng sustento sa tamang oras." Sinabi niya na nais niyang madalas na makita ang kanilang anak, ang tanging nagawa lang ng babae ay mapait na ang dalawang tao na minsan ay nagmamahala ng wagas. Ngayon bawat isa ay nasa magkaibang direksyon. Ang oras ay bumalik sa isang buwan bago ang diborsyo. Ang babae ay nasa banyo pa lang, ang bata sa labas ay nagsimulang umiyak ng walang tigil. Hinahawakan Jinju ang kanyang masakit na tiyan at kinakantahan ang bata, ngunit walang epekto. Sa huli ay kailangan niyang pasanin ang bata papasok sa banyo. Ilang ina na ba ang nakaranas ng ganito? Ang lalaking dumaan ay nagulat, nagreklamo na ang kanyang asawa ay hindi isinara ang pinto ng banyo at kailangan pang pasanin ang bata. Sa harap ng lalaking walang pag-unawa, walang reaksyon ang babae. Tinitingnan ang kanyang asawa na parang walang nangyayari, pinigilan niya ang galit sa kanyang puso. Ngunit tiyak na hinto ang huling patak, ngayon ay anibersaryo ng kanilang kasal. Sa simula ay walang inaasahan si Jinju, ngunit bigla siyang nakakita ng regalo na binili ng kanyang asawa. Masaya niyang binuksan ang regalo, ang kanyang mukha ay nagpakita ng tuwa, ngunit nang makita ito ng kanyang asawa, mabilis niya itong kinuha pabalik. Sinabi pa niya na ito ay isang anniversary gift para sa direktor. Naguluhan si Jinju nang marinig ito, kaya pala hindi ito regalo para sa kanya. Sa araw na iyon, nang makita ang galit na tingin ni Jinju at ang ilang kutsilyo sa kusina sa tabi niya, ang asawa ay nagsimulang humingi ng tawad kay Jinju ng paulit-ulit, at pagkatapos ay nakita niyang aakmang itatapon ni Jinju ang kanyang notebook sa palanggana ng tubig. Ang lalaking nagngangalang Bandu ay isang medical equipment salesman, at ang notebook ay naglalaman ng lahat ng impormasyon sa contact ng customer. Kung mawala ang numero ng telepono, mawawalan din siya ng kita. Ang lalaki ay nagsimulang humingi ng tawad ng paulit-ulit, "Bibigyan kita ng maraming regalo." Ngunit sa sandaling iyon, hindi pinansin ni Jinju ang kanyang galit. Nang walang resulta ang pagsusumamo ni Bandu, sinabi niya kaagad na kung itatapon niya ito sa tubig ay maghihiwalay sila. Hindi makapaniwala si Jinju na tumingin sa kanyang asawa na may nakasimangot na mukha. Bigla siyang nadulas. Ang notebook ay nahulog sa palanggana ng tubig. Mabilis itong kinuha ni Bandu at pinunasan gamit ang kanyang damit. Nang nasa loob na ng kotse, tinawagan siya ni Director Kim na sinasabing magpadala ng kaunting dextrose mamayang hapon para sa transfusion. Mabilis na kinuha ni Bandu ang notebook, ngunit ito ay lubusan ng kumalat. Kaya galit siyang pinagalitan si Jinju ng matagal, at si Jinju na maglalagay pa lang ng kanin sa kanyang bibig ay narinig ang iyak ng kanyang anak, kaya kailangan niyang ilabas ang kanin na inilagay pa lang niya sa kanyang bibig. Sa huli, kailangan niyang hawakan ang bata habang mabilis na kumakain ng kanin. Pagkatapos pa lang niyang pusin ang pagbanda sa kanyang nasugatmay, kailangan niya nang hawakan ang umiiyak na bata. Ang bombilya na sirang-sira na sa loob isang taon sa bahay ay kumikislap. Ang lalaki na ginagawa ang lahat para sa benta sa ospital ay nagsabing ang bombilyo ay makakasira sa mga mata. "Ako ang pinakamagaling sa pagpapalit ng bombilya." Dumaan si Jinju sa lumang gate ng paaralan. Nakita ang sayangit sa mukha ng mga estudyante. Hindi niya maiwasang ngumiti rin. Naalala niya kung gaano kaganda ang buhay estudyante. Sa sandaling ito, isang estudyante ang tumingin sa kanya na may naguguluhang mukha. Kaya pala, dahil sa pagpapakain ng anak sa bahay, nadumihan ni Jinju ang kanyang damit. Sinubukan niyang punasan ito ng laway, ngunit walang epekto. Kaya kailangan niyang takpan ito ng nahihiya gamit ang kanyang backpack. Tinitingnan ang mga walang na estudyante at iniisip ang kanyang sarili sa kasalukuyan. Si Jinju ay nalubog sa pag-iisip. Biglang may tumawag na ate na nagpabalik sa kanya sa realidad. Sa kabilang banda, si Bandu na laging lasing araw-araw ay nagpapakita ng kanyang talento sa kanyang boss sa isang bar. Para kumita, kailangan niyang magpakumbaba at pagsilbihan ang mga opisyal ng ospital. Si Jinju man ay mag-isang nasa bahay na nag-aalga sa maisakit na at nang tawagan niya Bandu, tanging ingay ng pag-uusap lang ang kanyang naririnig. Sa kawalan ng pag-asa, siya mismo ang nagdala ng bata sa ospital. Sa sandaling ito, tinawagan siya ni Director Park na nagsasabilisan niya at ilikas ang kanyang kabit. Nahuli sa akto ang pakikiapid ni Director Park ng kanyang asawa habang pinipigilan niya ang kabit ng direktor. Nahuli naman siya ng asawa ng direktor. Ang asawa ay parang isang baliw na leon, sumugod at sinabunutan ang kabit ng walang tigil, habang patuloy na nagmumura. Sa sandali ng gulat, itinulak ang asawa sa sahig. Aakmang humingi ng tawad si Bandu nang bigla siyang suntukin ni Dr. Park at itinumbathig at sinisigawan pa rin kung bakit niya sinuntok ang kanyang asawa. Pagkatapos ay nagsimulang humingi ng tawad Dr. Park kay Bandu, "Kung hindi dahil sa suntok na iyon, iisip ng aking asawa na talagang nagtaksa ko. Nagpapanggap lang ako para sa aking asawa. Mas bibigyan ko ng ensyon ang inyong negosyo." At ibinalik ang credit card na hiniram niya kay Bandu. Natatakot ang direktor na matuklasan ng kanyang asawa ang impormasyon sa pagbabayad sa kanyang kwarto. Sa sandaling ito, dinala na ni Jinju ang anak para dextrose. Tinitingnan ang anak na nakahiga sa kama. Patuloy na humihingi ng tawad si Jinju sa kanyang anak dahil sa pagmamadali, nais niya ang magkaibang tsinelas.
Pagka-uwi ni Jinju, nakita niya ang bill statement ng credit card na ipinadala bangko. Bigla niyang natuklasan ang maraming pagbabayad sa hotel sa transaction history. Kasabay nito, nakatanggap si Jinju ng mensahe mula sa kanyang kaibigan. Ang larawan ay ang eksena kung saan hinawakan niyang asawa ang kamay ng kabit ng direktor habang siya ay nagpapakahirap sa pag-alaga ng anak araw-araw. Ngunit ang palit ay ang pagtataksil ng kanyang asawa. Tinitingnan ang kanyang sarili sa salamin na sinira ng buhay. Sa sandaling ito, nakatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang asawa na hindi ito uwi, nawala ng pag-asa si Jinju, at sa huli hindi niya napigilan ang kanyang luha. Sa sandaling ito, nakaupo si Bandu sa kotse sa iba, natatakot siyang umuwi at matuklasan ng kanyang asawa ang sugat sa kanyang mukha, at sa tabi niya ay mayroong baukwet ng bulaklak na balak niyang ibigay sa kanyang asawa. Sa sandaling iyon, tumawag si Jinju. Sa telepono ay tinong niya kung paano gawa ng kanyang asawa ang ganoong bagay sa kanya. Ngunit sinabi ni Bandu na wala siyang alam ano ang kailangan niyang tiisin sa labas. Ang kanyang buhay ay mas masahol pa kaysa sa isang hayop. Hindi nila lubos na naunawan ang isa't iisa, kaya pareho silang nakaramdam ng sama ng loob sa telepono. Sa huli, sinabi ni Jinju ang maghiwalay na tayo, at si Bandu na nakaramdam ng sama ng loob ay ayon ng malakas. Sa realidad, maraming mag-asawa ang ganito, lahat ay dahil sa kakulangan sa komunikasyon at pag-unawa. Sa huli, pinili nilang maghiwalay. Ang kalendaryo sa dingding ay parang nagtatala mula sa araw na ito at nagtatapos din sa araw na ito. Kinabukasan, nisita ni Jinju ang kanyang yumaong ina. Umiiyak siya at sinabi sa kanyang ina na hindi siya madalas bumisita, na siya ay isang masamang anak. Kinagabihan, bumili si Bandung 2 bote ng puting alak at sinabihan siya ng may-ari ng convenience store na bawasan ang pag-inom. Si Bandu ay naliliyo, nawawala direksyon kaya pumunta siya sa bahay ng kanyang ate. Pagdating niya ay sinapal siya ng kanyang ina at ang kanyang ulo ay sumakit. Pagkatapos ay sinuntok siya ng kanyang ate at sinabi, "Bakit ka nagtataksil? Ikaw na walang kwenta." Aakmang magpaliwan si Bandu, biglang sinuntok siya ng malakas ng kanyang ama. Sa bus, ni Jinju ang kanyang wedding na binigay ang asawa at nahulog ito sa sahig kasama ang pagkahug ng singsing. Isang pag-ibigan ang nagtapos din. Tinapon din ni Bandung niyang singsing habang umiinom. Sa saling ito, ang dalawang singsing na itinapon ay nagsimulang mag-vibrate ng walang tigil. Kasabay ng pag-vibrate ng singsing, ang bahay ay nagsimula ring mag-vibrate. Ang bus ay uminda tulad ng isang roller coaster. Pagkatapos ay naging alikabok ang dalawang singsing at laho sa hangin. Sa sandaling ito ay tumigil sa pag-vibrate ang bahay at si Jinju ay nagising sa nanginginig na sasakyan. Ngunit pagkatapos siyang pagalitan ng kanyang ama, sindi ni Jinju ang drive kung bakit niya pinapaandar ang sasakyan ng paugoy-ugoy. Sinabi ng driver na nakabaga ng kanyang pagmamaneho. Pareho silang nagulat sa karanasan na kanilang pinagdaanan. Kinabukasan ay nagising si Bandu na lasing. Pagod na pagod siyang pumunta sa convenience store. Nakita ang isang grupo ng mga bata na humahabol sa isang sasakyan na may matinding sobrang uso. Kumuha siya ng isang pakete ng noodles mula sa tindahan. Muna nalaman niyang expired na ito ng ilang taon at ganoon din ang ibang pakete. Gusto niyang tanungin ang may-ari ng tindahan, ang petsa ng produksyon ng inyong mga paninda ay mukhang hindi mapagkakatiwala. Ngunit nang makita niya ang may-ari na may puting buhok kahapon, ngayon ay naging napakabata. Tinanong niya ang may-ari kung nag-inject siya ng hyaluronic acid. Ngunit biglang natuklasan na ang kanyang mukha sa salamin ay naging mukha na ng isang estudyante. Natakot si Bandu at mabilis na tumakbo pa uwi. Pagdating sa bahay, nakita niya na ang kanyang ina ay naging maganda rin at ang kanyang ama ay wala ng puting buhok. Tinitingnan ang kalendaryo sa dingding at nakita na mayo is 1,900 at 999 na. Natakot siya at hindi makapagsalita. Sa kabilang banda, nagising si Jinju at nakita ang kanyang yumaong ina na tumatawag sa kanya. Tinitingnan ang kanyang ina sa harap niya. Nanaginip lang ako, mabilis niyang niyakap ang kanyang ina. Umiiyak na sabi na naghiwalay na siya. Hindi maintindihan kanyang ina ang kanyang sinasabi. Umiiyak pa si Jinju na humiling sa kanyang ina na isama sa kabilang sinampal siya ng kanyang ina at sinabing, "Hindi ako sugo ng impyerno. Ibig sabihin ba ng pagsama sa akin ay kamatayan? Kung gusto mong mamatay, mag-logout na lang, mabubuhay ako hanggang 100 taong gulang." Patuloy na kinukurot ni Jinju ang kanyang katawan at nadaman niyang masakit. Ngunit sinampal siya ng kanyang ina ng 2 beses pa. Sinabi sa kanya na bumangon na siya at pumasok sa klase. Tinitingnan ang kanyang ina na tumakod at umalis. Hindi alam ni Jinju kung ano ang nangyari sa kanya. Mabilis siyang tumingin sa kanyang damit. Ito ay ang kanyang paboritong damit noong bata pa siya. Pagkatapos ay nagulat siyang pumasok sa silid-aralan at natuklasan na ang lahat ay pamilyar pa rin tulad ng dati. Ang mga libro at kwaderno noong siya ay nag-aaral pa maayos na nakasalansan. Kaya pala bumalik si Jinju noong 20 taong gulang pa siya. Sa sandaling ito ay tinitingnan pa rin ni Bandu ang kanyang ebis sa salamin at hindi makapaniwal. Bigla niyang narinig ang kanyang ina na tinatawag siya para pumasok sa klase. Mabilis siyang nagtanong sa kanya na, "Kailangan ko ba talaga pumasok sa klase? 20 taong gulang na ba talaga ako? Isa ba talaga akong engineering student?" Mabilis na binugbog si Bandu ng kanyang ama, sinabihan siyang bilisan na sa pagpasok sa eskwelahan dahil malilate na siya. Sinabi niya sa kanyang ama na masakit at sinabi pa na dagdagan pa ito, ngunit muntik na siyang mawalan ng malay. Sinabi ng kanyang ama na baliw na ba ang batang ito. Pagkatapos ay pinalaya siya ng kanyang ate sa bahay. Sa kabilang banda, niyakap ni Jinju ang kanyang ina na naghuhugas ng pinggan, ngunit tinulak siya ng kanyang ina. Nang gusto niyang yakapin ang kanyang ina, sinabi ng kanyang ina, "Nagbago ka na ba ng diskarte? Sa tingin mo ba ay bibili ako ng telepono para sa iyo kung gagawin mo iyan?" Hindi siya makapaniwala na bumalik siya sa kanyang 20
puti at nakitang muli ang kanyang maong ina. Saan man magpunta ang kanyang ina, sumusunod si Jinju na parang buntot at hindi siya iniiwan, takot na mawala ang kanyang minamahal na ina. Hindi na kita iiwan, kaya sumama rin siya sa kanyang ina sa labas. Sa sandaling ito, biglang lumabas ang kanyang ate sa kanyang silid-tulugan na may dalang maleta at sinabi sa kanilang ina na kung hindi siya bibili ng telepono para sa kanya, aalis na siya sa bahay. Pagkatapos niyang magsalita, sinampal siya ni Jinju. Sinabihan siyang huwag makipag-usap sa kanilang ina sa ganoong paraan. Sa sandaling ito, tumakbo ang kanilang ama para dalhin siya sa paaralan. Ngunit biglang naalala ni Jinju, ang taong umalis sa bahay para humingi ng telepono ay siya pala. Sa katunayan, sa mata ng pamilya, ang nangyari kahapon ay hindi nila binibigyan ng pansin. Sa sandaling ito ay dumating na si Chobandu sa gate ng paaralan. Patuloy siyang nagtatanong sa sarili kung nanaginip lang ba siya. Pagkatapos ay masaya siyang tukbo papasok. Sa sandaling ito ay dinala rin ni Jinju ang kanyang ama sa gate ng paaralan. Naramdaman niya na ang bawat estudyante ay kakaiba. Nang makita niya ang kanyang sarili sa salamin, napahanga siya sa ganda ng kanyang balat. Masaya siyang naglakad pasok. Ang buong paaralan ay puno ng atmosfera ng kabataan. Sa sandaling ito ay masaya ring pinagmamasdan ni Bandu ang bawat estudyante sa paligid niya. Hindi siya mapaniwala na bumalik siya sa kanyang 20, isang fresh graduate pa rin ng kolehiyo. Masaya siyang sumunod sa kanyang instructor. Sana ay hindi na matapos ang panaginip na ito. Sa kabilang banda, masaya ring pinagmamasdan ni Jinju ang lahat. Nang makita niya ang mga estudyante na nag-i-exercise, tumango siya sa bawat beat at nagpahayag ng kanyang damdamin, ang kabataan ay napakaganda. Sa sandaling ito, biglang nakita ni Jinju si Bandu na papalapit at nakita rin siya ni Bandu. Inakala ni Jinju na siya lang ang bumalik sa nakaraan upang hindi na niya makita si Bandu sa hinaharap. Matatag siyang lumakad, nagkunwaring hindi niya ito kilala. Sa sandaling dumaan sila sa iki-isa, lumingon si Bandu at tiningnan ang lik ni Jinju. Sa kanyang puso ay naisip niya na hindi pa sila magkakilala ngayon. Ang pinakamahuli na hinaharap ay ang hindi na magkita pa, pagkatapos ay masaya siyang tumalikod at umalis. Sa isang banda, sinabi rin ni Jinju sa sarili niya, mukhang ako nga lang ang bumalik sa nakaraan. Ganoon pa rin siya kaingot, hindi ko alam kung bakit ko siya nagustuhan noon. Pagkatapos, bigla niyang nakita ang mga estudyante na tapos na sa kanilang exercise sa field. Tinitingnan ang mga estudyanteng naghubad ng kanilang mga shirt pagkatapos ng exercise. Kinabahan si Jinju. Nang tumingin siya sa direksyon ni Namdo, bigla siyang may naalala. Nang kumain siya kasama si Boryum sa hinaharap, sinabi niya na niligawan siya ng lalaking ito. Sa hinaharap, siya ay isang mayaman na may 6 na bilyong asset at sinisisi pa niya ang kanyang sarili. Sa panahong iyon ay may problema ako sa aking isip, kaya hindi ko siya tinanggap. Sa sandaling ito, biglang nakita ni Namdo na kinakausap niya ang sili at tinawag siya ni Boryum. Nagulat si Jinju na tumayo, hindi siya makapaniwala na ito ang kanyang matalik kaibigan sa hinaharap. Pinuri niya na si Boryum ay talagang maganda at masayang sinabi kay Boryum na 20 taong gulang pa lang siya. Ngunit naisip ni Boryum na nababaliw na siya. Sa kabilang banda, bumababa si Bandu at nakita ang ilang estudyante na nagbubulungan tungkol sa guro sa tabi nila. Lumingon siya at nakita na may problema pala ang kanyang palda. Dahil sa pagiging mature niya, syempre hindi niya hayaang kumalat ang masamang bagay na ito. Mabilis siyang tumakbo at bumulong, guro, ayusin mo ang iyong palda, huwag mo hayaang makita ng mga estudyante sa likod. Pagkatapos ay masaya siyang tumakbo pababa. Pagdating niya sa gusali ng paaralan, nakita niya ang kanyang matalik na kaibigan sa hinaharap. Nagulat siyang tumingin sa estudyante sa harap niya at sinabi ng haitong-tong pato. Ngunit di nagtagal, siya ay na-detain sa silid-aralan kasama ang iba pang mga bagong estudyante. Pinarusahan siya ng mga senior at tinanong kung paano niya nalaman. Kailangan magsuot ng uniforme ngayon pero hindi. Kaya lahat sila ay pinarusahan. Ang buong klase ay nag-exercise kasama si Bandu sa loob ng 2 oras kaya ang bawat isa ay nangingin ang mga bi. Ang bawat segundo ay isang durusa. Sinabi ng kanilang senior maliban kung may isang babaeng estudyante na pumasok sa klase. Kung hindi ay walang suman ang pinapayagan na tumayo. Para sa mga lalaking estudyante ng Departamento ng Engineering, paano makakapasok ang isang babaeng estudyante? Biglang isang babae na may mahabang buhok ang dumaan. Lihim silang nagdasal na pumasok siya. Sa sandaling ito, bumukas ang pinto, sabik na tumingin ang lahat sa labas ng pinto. Ngunit ang pumasok ay isang lalaking nakasandal sa pinto. Tumawa ng malakas si Bandu habang hawak ang kanyang tiyan, kaya pala ito ang kanyang kaibigan sa hinaharap na si Go Dokje. Nagsimulang insultuhin ni Bandu ang kanyang hairstyle na parang sa babae. Sa kabilang banda, biglang nakita ni Jinju na may isang grupo ng mga babaeng tagahanga ang sumunod kay Namdo mula sa field. Lihim siyang nag-isip, bakit ko siya tinanggihan? Malinaw na siya ay isang gwapong at mayaman na lalaki. Bakit hindi ako ang magsimula ngayon? Biglang tumakbo si Jinju sa harap at nahihiyang tinawag siyang opa. Sa sandaling ito, ang mga estudyante sa paligid niya ay nagulat na tumingin sa kanya. Para bang tumigil ang oras at naging awkward ang kapaligiran. Pagkatapos ay hinila si Jinju ni Boryum at tinanong kung nababaliw na siya. Kung gusto mo siya, bakit mo siya ginawang awkward kagabi? Kaya pala, kagabi ay nagtapat ng pag-ibig si Namdo kay Jinju.
sa harap ng maraming kaibigan. Ngunit sinabi ni Jinju na may amoy siya ng pawis at tumalikod, iniiwan si Namdu sa isang awkward na sitwasyon. Sinabi ni Jinju kay Boryum na hindi niya sinabi iyon. Ngunit dahil bagong dating lang siya ngayong umaga, wala siyang alam sa nangyari kagabi. Sa sandaling ito, sa gate ng paaralan, biglang nakita ni Bandu ang isang tao na nakasuot ng salamin na dumaan. Naramdaman niya na pamilyar ang mukha, kaya sinundan niya ito. Bigla niyang napagtanto na ito si Director Park na sumuntok sa kanya sa hinaharap at ginamit pa ang kanyang credit card para magrenta ng kwarto. Ang kanyang diborsyo ay may kinalaman din sa kanya. Tinitingnan ang lalaking nakikipag-usap sa babae na sumuntok sa kanya. Galit na kinuyom ni Bandu lata ng Coca-Cola sa kanyang kamay. Gusto niyang sumugod at maghiganti. Bumangga siya. Tapos ay basta-basta na lang humingi ng tawad. Ang girlfriend ni Park Hyun-suk ay tumunog na parang isang baliw na leon. Gayunpaman, sinabi ni Park Hyun-suk na okay lang. Ibinigay ni Bandu ang hawak niyang lata ng coke sa lalaki at humingi ng paumanhin habang nakatalikod. Sa sandaling buksan Park Hyun lata, bumuhos ang tubig sa kanyang mukha. Lumalabas na inalog ni Bandu ang lata ng coke habang naglalakad palapit sa kanya. Masayang sinabi ni Go Deok-che sa kanya na dadalo siya sa freshman get-together ngayong gabi. Nang gabing iyon, ilang bagong babaeng estudyante ang nakaupo sa tapat na nagpangiti sa mga lalaking upo sa tapat. Hindi inasahan ni Bandu na nakaupo si Jinju sa tapat niya. Bumalik ang dalawa. Nakaraan at sa simula ay walang balak magkaroon ng anumang kontak, ngunit nakalimutan na nagkita sila sa larong ito. Sa kabutihang palad, pareho lang inisip na hindi pa sila kilala ng isa sa ngayon. Dumating sila sa isang restaurant para sa mga mag-asawa. Lihim na pinili ng lahat ang kanilang paboritong partner sa date. Pagkatapos magpakilala, nagsimula ang laro. Unang lumabas ang mga lalaking estudyante. Inilagay ng mga babaeng estudyante ang kanilang personal na gamit sa mesa para mapili ng mga lalaking estudyante. Ang sinumang mapili ay maaaring lumabas. Sa panahon ng date, pinili ni Jaiwo ang maganda si Pagkatapos, si Bandu na ang turn. Dalawang gamit na lang ang natira. Nililigawan ni Go Deok-che si Jinju. Bagaman ayaw na ni Bandu na makisama kay Jinju. Pero ngayon ang pagpipilian na lang. Limitado ang pagpili. Sa huli, pinili niya ang panyo ni Jinju. Kaya wala nang ibang pagpipilian si Go Deok-che. Pagkatapos, ang mga matagumpay mag-asawa ay sunod-sunod na umalis. Dahil hindi nagustuhan ni Go Deok-che ang kanyang date, siya ay binugbog sa eskinita. Sinabi ni Boryum kay Jaiwo na gusto niyang uminom. Hindi marunong uminom si Jaiwo, kaya nag-aatubili siyang sumama. Sa seat ay sina Bandu at Go Deok-che lang ang natira. Ayaw ni Jinju na akitin ang mga lalaki para magpakasal dito. At saka, gumamit si Bandu ng masasamang salita para insultin siya. Pagkatapos ay tumayo at umalis. Hindi niya nakalimutang bumalik at ipaalala sa kanya na tinanggihan niya siya. Kahit na si Jinju ay walang sinabi, ngunit napagtanto rin niya na napunta rin dito si Bandu. Nang makalabas Bandu, nakita niya bigla ang babaeng pinapangarap niya noon. Ayaw niyang palampasin ang bihirang pagkakataong ito. Lumapit siya para ipakilala ang sarili. Sa sandaling ito, ang eksenang nakita ni Jinju ay lumabas. Pagkakita sa dalawa na masayang nag-uusap, nagsimula siyang sumpain ang gunggong na ito. Pagdating pa lang sa eskwelahan, nagsimula na siyang ligawan ang babaeng pinapangarap niya. Nang mag-isa si Jinju sa daan pa uwi, bigla siyang nakarinig ng isang bata na tumatawag ng mama sa likuran. Nang lumingon siya, ang nakita niya ay ang sarili niyang anak na si Seojin. Sa oras na ito, isang babae ang yumakap sa bata. Nalaman niyang mali ang kanyang nakita. Ang bata ay anak ng ba. Hindi pa siya kasal ngayon. Ngunit nang isipin niya ang kanyang anak na si Seojin, tumulo ang luha sa kanyang manipis na mukha. Naalala niya ang kanyang mga karanasan kama ang kanyang aksa hinaharap. Sa huli, lumuhod siya sa lupa. Ang mga babae ay likas na mahina. Ang isang ina ay malakas. Habang umiiyak, pumunta si Jinju sa istasyon ng tren. Pagkatapos ay sumakay sa isang taxi. Habang masakay, umiiyak siya at sinabi ang address. Ngunit di ito taxi. Nalaman niya na naghihintay si Namdu sa isang tao. Ngunit si Namdu ay walang sinabi habang nakatingin kay Jinju na umiiyak. Tahimik lang siyang nagmaneho at inihatid si Jinju pa uwi ng ligtas. Sa daan, patuloy lang umiyak si Jinju. Dahil ngayon, siya ay isang ina na may malalim na pangulila sa kanyang anak. Bago bumaba, ibinigay ni Jin ang kanyang card kay Namdu, ngunit sa panahong ito, wala pang card swipe. Nagulat si Namdu at kinuha ang card. Tiningnan niya ito at ibinalik. Pagka-uwi niya sa gabi, nanonood ng TV ang pamilya. Ngunit nakaupo si Jinju sa isang sulok at nakatingin sa kanyang ina. Naramdaman ng kanyang ina na nagalit siya. Sa pagtulog, niyakap din ni Jinju ang kanyang ina. Natatakot siya na kapag nagising siya, mawawala ang panaginip na ito. At ang kanyang ina ay muling aalis sa kanya. Ngunit dahil dito ay natakot ang kanyang mga magulang. Sa kabilang banda, si Bandu ay hindi naglakas loob na matulog. Natatakot din siyang magising at bumalik sa buhay. Mali, sa huli, kailangan niyang matulog nakadilat ang mata. Kasama ang sigaw ng delivery guy na nadapa kinabukasan, nagising si Jinju. Sa sandaling ito, tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin, at napagtanto niya na ang lahat ng nangyari kahapon ay hindi panaginip. Sa sandaling ito, si Bandu ay nakatayo sa harap ng salamin at nagsabi ng, tumawa rin siya ng malakas at masaya. Hindi ito panaginip. Pagkatapos, sinabi niya sa kanyang mga magulang na gusto niyang kunin ang lahat ng pera para mamuhunan. Bilang resulta, halos mamatay siya sa bugbog. Sa huli, ibinenta niya ang lahat ng kanyang koleksyon ng modelo at comics. Masaya siyang kinuha ang pera. Gusto niyang tamasahin ang buhay. Kahit na dumating ang bus, ayaw niyang sumakay. Gusto lang niya
tangkilikin ang kagalakan ng kabataan. Sa sandaling ito, nasa taxi si Jinju. Gusto niyang hanapin si Choi Bandu upang makipag-usap. Ano ba talaga ang nangyayari? Ngunit nang bumaba siya sa taxi, hindi gumana ang kanyang credit card. Malinaw na gumana ito nang sumakay siya sa taxi kagabi. Mabuti na lang at binigyan siya ng kanyang tatay ng barya para makabayad sa pamasahe. Si Choi Bandu ay direktang pumunta sa dance hall. Ayaw niyang palampasin ang pagkakataon na ligawan ang Diyosa na si Seoyang sa pagkakataong ito. Dati ay nahihiya siya, hindi man lang siya naglakas loob na makipag-usap kay Seoyang. Ngunit sa pagkakataong ito, lumapit siya. Kinuha niya ang inumin sa kanyang bag at ibinigay kay Seoyang. At hindi niya nakalimutang pangunahing kaalaman sa panliligaw sa kanya ay ang pagiging mabait sa kanyang nakababatang kapatid na babae. Pagkatapos ibigay ang inumin sa matalik kaibigan ni Seoyang, tumalikod siya at umalis. Sa katunayan, ang mga lalaking may sapat na gulang ay ang gusto ng mga babae. Sa klase, nagkunwari si Jinju na ibinigay niya kay Bandu ang isang piraso ng papel na may sulat ng kuripo. Ito ang salitang laging sinasabi ni Jinju kay Bandu pagkatapos nilang magpakasal sa hinaharap. At sa sandaling ito, napagtanto ni Bandu. Nalaman niyang napunta rin dito si Jinju. Nagbiruan ang dalawa at mahusay silang umarte. At nagkasundo sila na mula ngayon, hiwalay na sila. Naiinip ang lahat sa dormitoryo. Tinanong ni Jinju ang dalawa kung bakit hindi nila pinapahalagahan ang oras. Hindi sila maaari natili sa dormitoryo. Nang ganito, kaya nagdesisyon silang uminom at sumayaw sa disco. Sa hapon, nagbihis ng maganda ang tatlo. Lumabas sila sa dormitoryo na naka-fashionable na damit. Hindi pa sila nakakalayo nang huminto sila. Tiningnan nila ang daan na may daang-daang metro ang taas. Pagkatapos tiningnan ang high heels ng tatlo. Habang maingat na bumababa ang dalawa, si Jinju naman ay humakbang ng malalaking hakbang. Dahil masyadong mataas ang dalisdis, hindi siya makahinto. Sa huli, dumiretso siya, yakap niya siya ng mahigpit para lang huminto. Nang makita ang dalawa sa ganitong sitwasyon, nagmamadali siyang humingi ng tawad kay Namdu. Sinabing ito ang unang beses niyang magsuot ng ganong kataas sapatos. Sinubukan ni Do na maging kalmado habang nalakad. Ang eksenang ito rin ay nakita ng tatlong tao sa ibaba. Nakaramdam si Bandu ng pait sa kanyang puso. Sinabi ni Go Deokche sa kanila na maghihintay din sila roon bukas. Sa bar, isang grupo ng mga kabataan ang masiglang sumasayaw. Magkasamang nakaupo ang tatlong babae. Si Jinju ay kumakain habang nakatingin sa paligid. Ito rin ang unang pagkakataon na pumunta siya sa isang bar. Sa sandaling ito, nakita ni Jinju ang ibang tao na nagtaas ng ilaw at sumasayaw. Itinaas din niya ang ilaw, sumasayaw sa tugtog. Sa sandaling ito, tumakbo ang waiter. Nalaman niyang ito ang paraan upang tawagin ang waiter. Sa sandaling ito, tinanong siya ng waiter kung gusto ba niyang makipagkilala sa mga lalaki. Nang marinig ito ni Jinju, tuwang-tuwa siya. Sa kabilang banda, si Bandu at ang dalawang lalaki ay umupo sa isang pribadong silid sa bar. Sinabi ni Bandu sa dalawa na maaari silang magsaya at babayaran niya ang lahat ng gastos. Pagkatapos, tumawag si Go Deokche ng isang magandang host. Si Jae-woo naman ay nahihiyang nakipag-usap sa babae sa tabi niya. Ang kapaligiran ay medyo malamig, si Bandu lang ang masayang naglalaro. Sa hinaharap, siya ang prinsipe ng bar at ang paglikha ng kapaligiran ang kanyang forte na nagpapatawa sa mga babae at mesto sila kay Bandu. Si Go Deokche na nakaupo sa tabi niya ay nagpakita ng pagkasuklam. Dinala rin si Jinju sa pribadong silid ni Park Hyun-soo. Masayang uminom lahat ng ilang sandali at pagkatapos gusto ng tatlo na lumabas at sumayaw. Bago umalis, binigyan siya ni Park Hyun-suk ng isang piraso ng papel at nakasulat sa itaas ang kanyang numero ng telepono. Nagkita ang dalawang grupo sa dance floor at pagkatapos ay pumunta ang lima sa isang pribadong silid. Si Jinju lang ang hindi pumunta, ayaw niyang makita ang kasuklam-suklam na si Bandu, kaya di mag-isa siyang uminom para maibsan ang kanyang kalungkutan. Sa sandaling ito, ang waiter ay tumakbong balisa, sinabing ang kanilang kaibigan ay nagwawala sa las dahil sa pagkalasing. Pagdating sa labas, nakita nila si Jinju na gumamit ng lakas ng loob mula sa alak upang patayin ka, kinuha ang mikropono at kumanta sa entablado. Pagkatapos kumanta, tumingala siya at nakita si Bandu sa itaas na palapag. Kinuha niya ang maliit na piraso ng papel mula kay Park Hyun-suk at ipinagmamalaking sinabi sa kanya, may nagsabi na maganda ako, at iniwan ang kanyang numero ng telepono. Galit na tumalikod si Bandu at hindi na tumingin kay Jinju. Ngunit ang sitwasyon ay Nagbago, sinabi ni Jinju kahit na ginulo mo ang buhay ko, paano naman si Seojin? Ang anak na si Seojin ang tanging mahalaga kay Bandu sa hinaharap. Kahit na makabalik sila sa nakaraan para pumili muli ng buhay at magpaalam sa mga pagsisisi noong nakaraan, hindi nila maiiwan ang kanilang anak sa hinaharap. Nang marinig ni Bandu ang pangalan ni Seojin, natigilan siya, ngunit biglang tumakbo si Go Deokche at isinuka ang lahat ng alak at tirang pagkain sa ulo ng waiter. Nagmamadaling umalis ang mga tao sa ibaba. Sa huli, napagod si Go Deokche at nakasandal na lang sa rehas, mahina ang pag-ihip ng hangin. Gaya ng inaasahan, dinala siya ng dalawang security guard. At masigasig na sinabi sa kanya na kung pupunta siya dito ulit, bubugbugin siya ulit. Pagkatapos, si Go Deokche ay dinala sa dormitoryo. Ngunit nang makarating siya, nalaman niya na nakakandado na ang gate at si Go Deokche ay kusang loob na pumasok na parang isang tuta. Ang kanyang ulo ay nakapasok na, ngunit ang kanyang katawan ay hindi makadaan at ang kanyang mga binti ay naipit. Sa hindi inaasahan, pumasok si Jae-woo mula sa maliit na pinto sa tabi at nalaman niyang hindi pala nakakandado ang maliit na pinto. Pagkatapos ay sinimula ni Jae-woo na iligtas si Go Deokche sa lahat ng paraan, ngunit walang silbi. Sa huli, sinabi ni Jae-woo na
natatawag siya ng tulong. Sa sandaling makita niya ang isang tao, tumunog ang kanyang telepono at tinawagan siya ni Boryum para mag-date. Agad na nalunod si Jaewoo sa pag-ibig at nakalimutan si Go Deok-che. Iniwan si Go Deok-che na nag-iisa at kahabag-habag. Biglang kumulog at kumidlat, bumuhos ang ulan at si Go Deok-che ay naging parang basang manok na nakakuyakoy doon. Kinabukasan, natagpuan siya ng isang delivery guy at sa paglapito, agad siyang hinawakan at tuloy na sinabing uminom siya ng tubig at bilang resulta, natakot ang lalaki at tumakas. Sa huli, sa harap ng lahat, dumating ang bombero at iniligtas si Go Deok-che. Nakita ni Bandu si Jinju sa pasilyo at agad na hinawakan ang kanyang kamay at hinila siya sa tabing broadcasting room. Tinanong bakit siya pumunta sa bar at nalasing at kumanta sa entablado. Isa na siyang ina. Ngunit bakit hindi niya alam kung paano panalihin ang kanyang dangal? Sumagot si Jinju, ano ang kinalaman sa iyo kung pumupunta ako sa bar at umiinom? Galit na tanong ni Bandu, kahit na naghiwalay na tayo, gusto mo bang magkaroon ang ating anak ng isang ina na tulad mo? Sa sandaling ito, nakalimutan nila na bumalik na sila sa edad na 20 at dahil hindi naka-off ang mikropono sa broadcasting room, naririnig ang kanilang pag-uusap sa bawat sulok ng paaralan. Tumigil ang lahat ng estudyante para makinig. Sa sandaling ito, nag-usap-usap ang mga estudyante sa klase, mayroon bang nag-aaral sa ating paaralan na hiwalay na at may anak? Narinig din ni John Seo ang pag-uusap habang dumadaan siya. Tanging si John Seo lang ang nakakaalam na sila ang dalawang iyon. Nalaman niyang ang kanyang matalik na kaibigan ay isang hiwalay na babae na may anak. Sa klase, nag-uusap-usap ang lahat ng estudyante tungkol sa mag-asawang hiwalay na nag-uusap kanina. Sinabi rin ni John Seo kay Bandu may isang hiwalay na mag-asawa sa paaralan at ang mahalaga, pareho silang ng bababae. Nagulat si Bandu at nagtanong kung paano niya narinig iyon. Nang marinig niya na may anak, sinumpa din niya iyon. Sinabi ni John Seo na ang taong iyon ay hindi nagbibigay ng suporta sa kanyang anak at sinumpa niya ang lalaki na napakawalang kwenta. Hindi niya inaasahan na ang pag-uusap na ito ay tungkol sa kanya. Ngunit hindi alam ni Bandu, ang pag-uusap sa broadcasting room ay narinig ng buong paaralan. Nang marinig niya ang salitang kuripot, tinanong niya lang si John Seo kung sino ang nagsabi noon. Itinuro ni John Seo ang speaker sa klase at narinig niya ang mga estudyante sa likuran na nag-uusap tungkol sa pag-uusap kanina. Narinig din ni Jinju mga lalaking estudyante sa likuran na nagsasabi, bakit ka pumupunta sa paaralan para ligawan ang mga batang lalaki? Biglang tumunog ang speaker. Sinabi ng principal sa pamamagitan speaker na ang insidente sa broadcasting kanina ay walang kinalaman sa paaralan at tiyak imbestigahan kung sinong estudyante yun. Gusto lang ni Jinju na magtago sa ilalim ng lupa pagkatapos marinig ito. Sa cafeteria, umupo si Bandu sa tabi ni Jinju. Tiningnan nila ang isa't-isa at hindi alam kung ano ang gagawin. Tiningnan ni John Seo si Bandu na puno ng kahulugan at sinabing si Raulo, nililigawan ang mga batang babae at binubuntis pa. Sinabi ni John Seo sa buong paaralan. Ipinasa ang hatol sa mag-asawang hiwalay. Pagtingin kanila na nag-aaway ng ganoon, siguradong hindi maganda ang kanilang relasyon. Mula ngayon, dapat nilang bayan ang mga taong nag-aaway ng walang dahilan. Ang mga taong ganoon ay kahina-hinala. Nautal na tinanong ni Bandu si Jinju sa tabi niya kung may ganoong tao sa tabi niya. Sinabi ni Jinju na wala naman. Sa sandaling ito, patuloy na sinasabi ng mga kaklase sa likuran na ang mag-asawa ay si Raulo. Hindi man lang nila kailangan ang kanilang anak. Ang babaeng iyon ay tiyak na isang masamang babae. Pagkatapos, upang hindi maghinala ang mga kaklase, nagsimula silang magkunwari na nag-uusap sa isa't-isa. Ito ay tulad ng paghuli sa isang magnanakaw. Sa evening self-study, sinabi ng lalaking estudyante na nakahiga sa itaas sa lahat. Ang katabi ay ang silid ng ating history department. Malamang ay narinig niyo na ang chismis. Matagal na panahon na ang nakalilipas, may isang freshman na nagpakamatay. Simula noon, maraming estudyante ang nakakita ng multo doon. Kung sino man ang makakuha ng partikular na dokumento mula doon, ililibre ko kayong uminom ngayong gabi. Masayang pumalakpak ang mga kaklase, ngunit hanggang ngayon, wala pang nagumpay. Nanginginig sa takot ang mga freshman nang marinig ito. Isang estudyante ang nakot at sinabi sa lahat na mayroon talagang multo. Sa sandaling ito, kusang loob na pumasok si Jinju at agad siyang nakaramdam ng galit. Pagkatapos ay sinimulan niyang hanapin ang pulang library na sinasabi ng senior. Sa sandaling ito, may isang libro na hulog mula sa estante at isa pang libro ang nahulog. Naalala ni Jinju na naranasan na niya. Ito ba siya bumalik sa nakaraan? Ito ay isang regalo para sa mga freshman na ihanda ng mga senior sa history department. Ang mga nahulog na libro at ang manikin sa sulok ng library ay parehong gawa ng isang senior na nagpanggap. Sa panahong iyon, natakot si Jinju. Sa pag-iisip nito, umiti siya ng may kahulugan. Nang mahulog ang libro, nakisabay din siya sa pagsigaw. Sa bawat oras na itinutulak ng senior ang libro para mahulog, nakisabay siya. Biglang nahulog din ang libro sa likod ng senior. Nagpanik siya at namutla, nagmamadaling tumakbo palabas. Sa kabilang banda, ang taong nagpanggap na manikin ay nakarinig ng ingay at masaya pa rin na natakot siya ng isa pang tao. Pagkatapos, dahan-dahang iniabot ni Jinju ang kanyang kamay sa senior. Ang senior ay sumigaw sa takot at tumakbo palabas. Ang dalawang multo ay parehong tumakbo palabas sa takot. Sinabi nila sa isa't-isa na mayroon talagang multo sa silid. Sa sandaling ito, tinanggal ni Namdo ang kanyang maskara. Iniisip na wala nang papasok. Bigla niyang nakita si Jinju na naghahanap sa sobre na sinabi ng senior. Umakyat si Jinju sa hagdan at matagumpay na nakuha ang sobre. Ngunit nawalan siya ng balanse at nahulog. Sa isang kritikal na sandali, niyakap ni Namdo si Jinju sa kanyang mga bisig habang malapit na siyang mahulog. Nagtitigan ng dalawa sa isa't-isa ng matagal at sa wakas bumalik sa sarili
si Jinju. Ngunit pagkatayo niya, nabangga niya ang hagdan sa likod niya. Sa sandaling ito, muli siyang yakap ni Namdo ang haranan. Sa itaas ay nahulog sa ibabaw ni Namdo, nagyakapan silang dalawa ng napakalapit. Si Namdo ay nasprain din ang kanyang paa dahil sa pagtanggol kay Jinju at kailangan niyang tulungan siya palabas. Ang senior ay nag-imbita rin sa mga freshman na uminom dahil nakuha ni Jinju ang sobre. Sa kabilang banda, nakipag-date si Bandu sa kanyang unang pag-ibig. Ito ang kanilang unang date at ito rin ang eksena na pinangarap ni Bandu. Sa wakas ay nabawi na niya ang kanyang mga pagsisisi. Sa pagtingin sa wala-alang na pag-ugali, ang puso ni Bandu ay puno ng kaligayahan. Masayang nag-toast ang lahat sa bar. Binabati si Jinju sa pagtatapos nito. Masayang sinabi ni Jinju sa lahat na walang dapat katakutan sa mga multo. Sa sandaling ito, nakita niya si Namdo na nasugatan dahil sa kanya. Kaya kumuha agad siya ng yelo mula sa kusina. Siya mismo ang naglagay nito sa kanyang paa. Pagkatapos, sinamahan niya ang lahat sa pag-welcome sa kanilang buhay estudyante at masayang inubos ang malaking baso ng beer. Sa pagtingin sa masayang mukha ni Jinju, naisip ni Namdo na tiyak na ito ang tipo niya. Muling pinuno ni Jinju ang kanyang baso ng alak at sinuri ang katabing sale on check na umiinom ng fruit juice. Sinabi ni Jinju sa kanyang kaibigan na napakasaya ng araw na ito at sinabi pa sa kanya na dapat niyang pahalagahan ang kanyang buhay estudyante. Sa huli, nalasing si Jinju at inilagay ang kanyang ulo sa mesa. Pagkatapos ay tumawa ng walang kamalay-malay na nagpatunaw sa puso ni Namdo sa tabi niya. Sinabi niya sa senior na ihatid ang sale on check pabalik sa dormitoryo at pagkatapos ay tumalikod siya. Halika na at maghanda na tayong umuwi. Nag-aalala si Namzo na baka malasing si Jinju at umuwi ng mag-isa, kaya palihim niya itong sinundan. Sa bus pa uwi, gumuhit si Jinju ng maliit na bakas ng paa sa bintana. Sa pagtingin sa bakas ng paa sa salamin, tila naaalala niya ang kanyang anak na si Seojin sa mundo sa hinaharap. Sa pag-iisip sa masayang ngiti ng kanyang anak at sa pag-alala sa eksena ng pagtakbo nito, pabalikan niya, lumandas ang luha sa kanyang pisngi. Sa huli, hinanapigilan ni Jin ang sarili at umiyak na lang ng malakas sa sobrang sakit. Ano man ang mangyari, ang mga anak ay laging kahina ng isang ina. Sa sandaling iyon, nakita rin ni Namzo na palihim na sumusot sa likuran ang eksenang ito. Ito ang pangalawang beses na nakita ni Jinju na naghihirap, hindi niya maintindihan kung bakit kanina ay masaya pa ito at pagkatapos ay labis na nalulungkot. Matapos masiguro na nakauwi na si Jinju, panatag na tumalikod si Namzo at umalis. Sa panig naman ni Xiaoyang, dahil sa pagiging matured at nakakatawa ni Bandu, nagpahayag siya ng interes na makipag-date dito sa hinaharap. Nang maihatid niya na si Xiaoyang, nag-post si Bandu sa kalsada upang ipahayag ang kanyang nararamdaman. Sa sandaling ito, bigla niyang nakita ang kanyang magiging biyenan na papalapit sa direksyon niya. Kinabahan siya at hindi naglakas loob na makipag-usap. Sa oras na ito, hindi pa siya kilala ng biyenan. Bigla siyang naalaala na ang kanyang biyenan ay namatay na sa hinaharap at itinuring din siya nitong parang sariling anak. Ngunit dahil sa kanyang sariling pagkakamali, hindi niya at ni Jinju nakita ang kanilang ina sa huling pagkakataon. Lubos itong pinagsisihan ni Bandu. Kinabukasan, naglagay si Bandu ng isang kahon ng ubas sa harap ng bahay ng kanyang biyenan. Ito ang paboritong prutas ng biyenan. Si Bandu naman ay palihim na nanonood mula sa malayo. Habang naglilibot ang biyenan, nabangga siya ng isang laki at nalaglag ang kanyang basket ng mga pinamili. Umalis ang lalaki nang hindi man lang nag-abalang mag-alala. Tinanong ng biyenan ang lalaki kung bakit hindi humingi ng paumanhin sa pagbagsak kanyang mga pinamili. Sinisi naman ng lalaki ang biyenan dahil hindi ito mahigpit na nakahawak sa kanyang mga gamit. Habang nagtatalo sila, tumakbo si Bandu, itinulak ang lalaki at sinermunan ito. Tinawag pa niya ang sarili bilang anak ng biyenan. Walang magawa ang lalaki kundi umalis na lang ng tahimik. Pagkatapos, tinulungan ni Bandu ang biyenan na pulutin ang mga ptas sa sahig. Nang tumingin siya sa direksyon ng biyenan, naalaala niya ang kasal nila ni Jinju. Nang tanungin siya ng kanyang mga kamag-anak kung bakit hindi siya nalungkot na ipakasal ang kanyang anak, sinabi ng biyenan na dapat lang siyang maging masaya dahil nagkaroon siya ng isang anak na lalaki. Nang makita niya ang kanyang biyenan ngayon, nakaramdam si Bandu ng matinding pagkakasala. Biglang binalik siya ni Jinju sa kasalukuyan sa pamamagitan ng pagsigaw. Nagmamadaling lumapit si Jinju at sinabihan ang kanyang ina na umuwi na. Pagkatapos, tinanong niya kaagad si Bandu kung bakit siya nasa bahay nila at kung binisita niya ba ang kanyang ina. Nakaramdam si Bandu ng matinding pagsisisi. Sinabihan siya ni Jinju na huwag magpapakita malapit sa bahay nila. Pagkatapos ay tumalikod siya at pumasok sa loob. Pagdating ng gabi, mag-isa si Bandu na umiinom sa tabi ng kalsada at naalaala niya ang kanyang anak na tumakbo tungo sa kanyang mga bisi. Ang ngiti ng bata na nakikita sa ilalim ng sikat ng araw. Kahit na pagod siya noong panahong iyon, nakalimutan niya ang lahat ng pagod sa tuwing nakikita niya si Seojin. Dahil din sa pagmamahal sa kanyang anak, umiyak din ng malakas si Jinju sa kanyang kwarto. Ang masayang ngiti ng kanyang anak ay tila lumitaw sa harapan niya. Ngunit dahil sa kanilang matinding pagmamahal kanilang anak, napak sila sa mundo ng nilang 20. Kinabukasan, gising na naman si Jinju dahil sa pag-iyak. Tinanong siya ng kanyang ina kung may nangyayari ba masama. Ramdam niya na kaiba ang kilos ng kanyang anak, hindi lang na panaginip na namatay siya, kundi madalas itong umiyak walang dahilan. Hindi sumagot si Jinju at niyakap lang niya ng mahigpit ang kanyang ina dahil niya na maaring kailangan niyang umalis sa kanyang minamahal na ina.
anumang oras. Pagkatapos ay babalik siya sa hinaharap at hindi na niya makikita ang kanyang ina. Kinabukasan, sinamahan niya ang kanyang ina sa ospital para magpa-dialysis. Tinanong din niya ang doktor ng detalyado kung may paraan ba para maiwasan ang mga komplikasyon. Ngunit sinabi ng doktor na ang mga komplikasyon ay maaaring mangyari bukas o baka hindi mangyari kailanman. Walang magawa, alam ni Jinju na marahil ay hindi makakatakas ang kanyang ina sa kapalaran. Napahanga ang doktor sa pagiging masunuri ng bata. Sinabi naman ng nurse na kahapon, ang anak na lalaki din ng pasyente ay nagtanong ng parehong bagay. Lumabas na hindi nakalimutan ni Bandu ang kanyang biyenan na itinuring siyang parang tunay na anak. Gusto niyang punan ang mga pagsisisi sa nakaraan. Nang araw na iyon, kinuha ni Jinju ang kanyang pagkain mula sa kantin. Pagkaupo niya para kumain, lumapit ang gwapong si Namzo na may dalang tray at umupo sa tabi niya. Sinabi niya ng malinaw kay Jinju na gusto niya itong ligawan. Dahil sa paghihikayat ng kanyang matalik na kaibigan, pumunta si Jinju sa palengke kasama si Namzo. Hindi komportable si Jinju sa sitwasyong ito. Sa sandaling ito, lumapit ang isang fan ni Namzo at binigyan siya ng handmade na cake. Nakatayo lang si Jinju sa tabi at pinuri ang pag-ibig sa edad na ito na napakaganda. Ngunit, malamig na tinanggihan ito ni Namzo at umalis. Nakita ito ni Jinju at agad niya itong sinundan. Kinuha niya ang chocolate bar at ibinigay sa kanya. Sinabi niya na kinuha niya ito sa basurahan at hindi ito masarap at sinabihan si Namzo na kainin ito. Pagkatapos ay sinabi niya na paanong madaling tanggihan ang ginawa ng isang tao na may kasamang matinding pagsisikap, na nasaktan ang damdamin nito. Sinabi pa ni Jinju na ang babaeng iyon ay nagkaroon lang ng ideya na gumawa ng cake para sa taong gusto niya. Iyon ay isang magandang bagay. Nag-isip ng malalim si Namzo at kinuha ang chocolate ni Jinju. Pagkatapos ay sinabihan niya si Jinju na magkita sila sa parehong lugar mamayang alas 7. Sa kabilang banda, si Bandu ay nakikinig din ng musika kasama si Xiaoyang at hinikayat niya itong subukan ang hip-hop. Dahil kung gusto mo ito, dapat mong subukan ito ng buong tapang. Ngayong hapon sa dressing room ng swimming pool, pinag-uusapan ni Park Hoin-suk si Jinju sa kanyang kaibigan. Sinabi niya na si Jinju ay isang maganda pero laruan lang. Ang mahalaga ay hindi siya ang kanyang girlfriend. Nagkataon na narinig ni Bandu ang lahat mula sa labas. Agad na nilapitan ni Bandu si Park Hoin-suk. Sinugod niya si Park Hoin-suk at itinulak ito sa tubig. Nagpumigla si Park Hoin-suk upang makaalis sa tubig. Nagpanggap na humingi ng paumanhin si Bandu. Sinabi niya na nagkamali lang siya ng tao. Pagkatapos ay umalis siya ng may kasiyahan sa mukha. Tiningnan siya ni Namzo ng may pagtataka. Nang gabing iyon, dinala ni Bandu si Xiaoyang para manood ng scene. Nang magbabayad na siya, nakilala niya ang nagtitinda ng tiket bilang kanyang magiging biyenan. Sinabi niya kay Xiaoyang na magpapalit muna siya ng damit. Sa loob niya, nataranta siya na parang nahuli sa pambababae. Ngunit bigla siyang naalaala na hindi pa siya kasal. Kaya hinikayat niya ang sarili at lumabas. Pagdating niya sa labas, bigla niyang nakita si Jinju at Namzo na nasa roon din nang makaupo na siya. Kaagad siyang nakita ng kaharap niyang si Jinju. Para maasar si Bandu, malakas na sinabi ni Jinju Namzo, noong nakaraan, nang magtapat ka sa akin, gusto mo ba akong i-date? Pagkasabi nito, masaya siyang sumulyap kay Bandu. Hindi rin nagpatalo si Bandu. Tinanong niya si Xiaoyang kung bakit niya gusto ang isang matandang lalaki na tulad niya. Nayam si Jinju at hindi makapagsalita. Nang matapos na ang pelikula, tinawag ni Bandu si Jinju at tiningnan ito ng may nakakaloko na tingin. Sa sandaling ito, lumapit ang tatay ni Jinju. Sa pamamagitan ng conditioned reflex, dali-dali siyang tawag biyenan, na ikinasimangot ng matanda. Nang maintindihan ni Bandu ang sitwasyon, nagmamadali siyang tumakbo. Sinabi ni Jinju sa kanyang tatay na ito ay isang sinya. Nagmamadaling mati si Namzo sa nakatatanda. Sinabi ni Jinju sa kanyang tatay na umuwi na napilitan ng kanyang tatay na umalis ng may pagkadismaya sa mukha. Dinala ni Bandu si Xiaoyang sa isang lakad sa kalye. Masaya silang nag-usap sa daan na parang isang magkasintahan. Ang pagiging matured at maalalahanin ni Bandu ay umakit kay Xiaoyang. Habang naglalakad, hindi sinasadya na hinawakan ni Xiaoyang ang kamay niya. Isang boltahe ang tumakbo sa kanilang dalawa. Ito rin ang eksena na laging pinapangarap ni Bandu. Sa kabilang panig, si Jinju at Namzo ay dumating din sa cave na kanilang pinagtagpuan. Nagpahayag din si Namzo ng pag-ibig na tila nagpapahiwatig ng kanyang malalim na pagmamahal. Pagkatapos ay inihatid ni Namzo si Jinju pa uwi. Habang maya siyang naglalakad pabalik, biglang may isang kamay na humawak sa kanya. Bigla siyang nalaman niyang ang tatay ni Jinju na galing sa sinehan ay pauwi na. Pagkatapos ay pumunta sila dalawa sa isang bar sa tabi ng kalsada. Uminom din si Namzo at tinanong siya ng tatay ni Jinju tungkol sa relasyon niya sa kanyang anak. Sinabi ni Namzo na gusto niya si Jinju. Hindi ikinatuwa ito ng tatay ni Jinju. Pagkatapos ay nagtanong siya tungkol sa propesyon ng mga magulang ni Namzo. Sinabi ni Namzo na ang kanyang ama ay ang punong guro ng isang universidad sa Korea. Nagulat ang tatay ni Jinju at nabuga ang kanyang inumin. Universidad sa Korea. Nag-aaral doon ang aking anak. Sa pagkakalam niya na ang kanyang anak ay nakikipag-date sa anak ng punong guro, naramdaman ng tatay ni Jinju na siya ay medyo nakakahiya. Sinabi ng tatay ni Jinju kay Namzo, "Huwag mong sasabihin kay Jinju ang pakita natin ngayon." Ito ay isang lihim sa pagitan ng mga lalaki. Kinabukasan, umulan. Ang sirang payong ni Jinju ay hindi mabuksan. Sa hintayong bus, nakita niya si Xiaoyang na naghihintay kay Blue. Para maiwasan ang awkwardness, tinakpan niya ang kanyang sirang payong at umalis. Si Xiaoyang naman ay inilagay ang kanyang payong at naghintay kay Bandu. Nang dumating ito, sinabi niya na wala siyang dalang payong para makasama siya sa paglalakad sa ulan. Samantala, hawak ni Jinju ang kanyang sirang payong. Buti na lang at dumaan si Namzo, kaya naiwasan niya ang mabasa. Apat na tao, na parang dalawang mag-asawa, ang naglalakad na may payong at nagkikita
magkakitaan sa daan. Nang humina ang ulan, hinanap ni Jinju si Bandu. Una, sinabi niya, nabaliw ka ba kahapon? Paano mo nagawang tawagin ang tatay ko? Bilang biyenan ng diretsahan, sinabi ni Bandu, tinatawag ko na siyang biyenan sa loob ng 18 taon. Hindi ako nakapag-react kaagad sa sandaling iyon, anong magagawa ko? Pagkatapos, sabi ni Jinju kay Bandu na sa katunayan, nagdala si Xiaoyang ng payong kaninang umaga. Natahimik si Bandu sa loob, sinasabing gusto niya lang makasama sa isang payong. Tinukso ni Jinju na parang nasa isang drama ang mga ito. Sa sandaling ito, narinig ni Go Dokche ang pag-uusap lumapit. Akala niya ay nag-uusap sila tungkol sa isang drama. Ngayon ay ika-negatibo ang 49 na anibersaryo ng paaralan at ang lahat ay masigasi paghahanda ng kanilang mga booth. Si Jinju ay nasab ang kanyang major at ipinakita ang kanyang galing sa pagluluto. Lahat ay tumitingin sa kanya ng may paghanga. Pagkatapos niya, lahat ay pumuri sa kanya. Ngunit pinabayaan ni Bandu ang trabaho ng kanyang department at masayang naglakad kasama si Xiaoyang. Nang makarating sila sa water balloon booth, sinabi niya na gusto niyang maglaro, ngunit natuklasan niya na ang nagbabantay dito ay isang senior sa kanyang department. Hindi na siya makakatakas ngayon. Lumapit si Jinju sa kanya at sinabi sa senior sa construction department na gusto niyang maglaro ng water balloon at kailangan si Bandu ang maging target. Sinabi ng senior na susundin niya ang lahat ng hiling ng customer. Kaya, inilagay si Bandu sa posisyon ng target. Nakiusap si Xiaoyang sa senior na palitan na lang ang target. Ngunit sinabi ni Jinju na hindi pwede. Kaya, basang-basa si Bandu. Ngayong gabi ay gaganapin ang patimpalak ng Miss September. Inimbitahan ng organizer si Jinju para mag-perform upang mailigtas ang sitwasyon. Tumanggi si Jinju dahil sa marumi niyang damit at nahihiya siyang umakyat sa entablado. Ngunit bumili si Namzo ng damit at nagsinungaling na pag-aari iyon ng kanyang kapatid at nasa kotse. Ipahiram na lang daw niya ito kay Jinju. Kaya, napilitan siyang isuot ang damit na dinala ni Namzo. Nagsimula ang pagtatanghal sa gitna ng masigabong palakpakan ng mga estudyante. Dahan-dahang umakyat si Jinju sa entablado suot ang damit ni Namzo. Mukha siyang isang diwata na hindi nahahawakan ng dumi ng mundo. Masayang sumigaw ang mga kaibigan niya ng maliit na diwata. Tinitigan naman siya ni Bandu at tinanong si Go Dokche, ganyan ba talaga kaganda ang lahat ng babae kapag nag-aayos? Siyempre, sagot ni Go Dokche. Na, kumanta si Jinju ng isang malambing na kanta ng pag-ibig na nagpasigla sa mga estudyante. Nakita siya ng lahat na napakaganda. Pagkatapos ng pagtatanghal at habang nagpapalit ng damit, nakita ni Jinju na ang pambabaeng banyo ay nasa ilalim ng pagkukumpuni. Naisip niya na walang sinuman ang pupunta doon. Ayaw din niyang magpunta sa ibang palapag para maghanap ng pambabaeng banyo, kaya palihim siyang masok. Ngunit nakita siya ni Namzo sa likod. Nang matapos siyang magpalit nakita niya si Namzo sa tapat niya at sumigaw. Parang sinasabi niya, bakit ka pumasok sa panglalaking banyo? Sa sandaling ito, ingay sa labas. Nagmamadaling itinulak ni Namzo si Jinju sa loob para hindi sila mahuli. Sinabihan ni Namzo si Jinju na manahimik, ngunit nagkataon na binuksan ni Bandu ang pinto ng panglalaking banyo. Nakita niya ang kanyang magiging asawa at si Namzo na nagtatago sa loob. Nag-alala si Jinju at hindi naglakas loob na magsalita. Dahil dito, lalo siyang naghinala na may ginagawa silang kahina-hinala. Kahit na hindi pa sila kasal, bumulwak ang selo sa kanyang puso. Tinanong niya sila kung anong ginagawa nila. Tinanong naman ni Namzo kung bakit niya basta na lang binuksan ang pinto. Gustong sabihin ni Bandu na asawa niya si Jinju. Ngunit ang mga salita ay tumigil lang sa kanyang bibig. Dahil sa hinaharap, nag-divorce na sila, kaya ang masasabi niya lang ay mag-aaral sila. Sa pagkakita niya na medyo tensyonado ang atmosphere, sinabi ni Jinju, maniniwala ka ba kung sabihin kong nagpapalit lang ako ng damit sa banyo? Nagsimulang mahiya si Bandu sa kanilang ginawa. Nung magsasalita na sana siya para manukso, tinawag siya ni Namzo. Walang ganang lumingon si Bandu. Tiningnan siya ni Namzo nang may paghamak dahil mas maiksi siya ng kalahating ulo. Pagkatapos ay tumalod at umalis. Sinabi pa ni Jinju mas maiksi siya ng kalahating ulo kaysa sa ibang tao. Mas mabuti na lang na huwag siyang gumawa ng gulo. Sobrang nagalit si Bandu sa sandaling ito. Ngunit alam ni Jinju na may nararamdaman pa rin si Bandu para sa kanya. Sa pagtingin sa unti-unting pagkawala ni Jinju, ang kanyang mga mata ay nagkanulo sa kanyang sarili. Dahil kagabi, habang nagpapalit ng damit si Jinju sa banyo, narinig niya si Park Hwin-suk na nagsabi na gusto niyang ligawan si Jinju. At sinabi rin niya na kapag nagsawa na siya kay Jinju, ibibigay niya ito sa iba. Kinabukasan, nag-text si Park Hwin-suk kay Jinju para mag-set ng date. Biglang naalaala ni Jinju ang sinabi ni Bandu sa kanya. Nang lalaki na si Park Hwin-suk ay masama, nagpapalit-palit ng mga girlfriend at naninira ng mga babae. Tinawagan niya si Bandu na nakikipag-date kay Xiaoyang. Dahil sa hinaharap, si Park Hwin-suk ay ang Vinti Renf Park na madalas na bulihin si Bandu. Ang kanilang diborsyo ay may kinalaman din sa kanya. Kaya, nagmadali ang dalawa na magkita at bumuo ng isang plano ng paghihiganti. Sa sandaling ito, nakikipag-usap si Park Hwin-suk sa kanyang dating girlfriend sa loob ng kanyang sasakyan. Sinabi ng magandang babae na pagkatapos niyang mag-graduate, magpapakasal sila at magpapatayo ang kanyang tatay ng ospital para kay Park Hwin-suk. Ngunit sinabi ni Park Hwin-suk, hindi kita mahal dahil sa yaman ng pamilya mo. Narinig ito, natuwa ang babae. Lubos na masaya. Tinawag ni Jinju si Bandu para pag-usapan ang mga detalye ng kanilang plano sa paghihiganti. Bilang unang hakbang, nag-text si Jinju upang pumayag na makipag-date kay Park Hwin-suk. Hindi mapigilan ni Park Hwin-suk ang kanyang sarili na tumawa. Nang hapon iyon, sinadya ni Bandu na dalhin si Go Dokche sa lugar kung saan nag-aaral si Park Hwin-suk. Sinadya niyang magsalita ng malakas para marinig ni Go Dokche. Narinig ko na ang apo ng Samsung Group ay nag-aaral sa ating paaralan. Narinig
Narinig ko na nandito siya para mag-aral at pamunuan ang kumpanya sa hinaharap. Nag-aalala na nagtanong si Go Dokche kung sino siya. Siya ang diwata ng history department na si Jinju. Narinig ito, inakala ni Park Hoin-suk na nakahuli siya ng isang malaking isda. Pagkatapos ay nagsimulang hanapin ni Bandu ang babae na si Park Hoin-suk. Ay kadate niya. Natuklasan niya na maraming girlfriend si Park Hoin-suk, bukod pa sa kanyang opisyal na girlfriend. Dumating si Jinju ng eksakto sa oras sa kanilang pinagkasundo ang restaurant. Pagkatapos, isang mayabang na lalaki ang nagsalita. Sinabi niya na masarap ang kape dito, ngunit hindi ito kasing husay ng mga kape na nainom niya sa kanyang mga paglakbay sa ibang bansa. Sinabi ni Jinju, may medical night party ba sa medical department niyo? Ang aking matalik na kaibigan ay patuloy na nagmamalaki tungkol dito. Sabi niya, ang boyfriend niya sa medical department ay dadalhin siya doon. Sinabi ni Park Hoin-suk, kung gusto mo, maaari kitang dalhin. Kinabukasan, nahanap ni Bandu ang opisyal na girlfriend ni Park Hoin-suk. Sinabi niya na inimbitahan siya ni Park Hoin-suk na dumalo sa party. Siyempre, Park Hoin-suk. Sa sandaling ito, masaya ring pinasok ni Bandu ang mayaman na babae. Nang lapitan ni Park Hoin-suk si Jinju, nakita siya ng ilang mga kasintahan niya sa labas ng pinto. Sunod-sunod na pasok ang mga kasintahan na nagsasabing, ang tagal ka na naming hinahanap. Pagkatapos, sa harap ng lahat, kinalagkad si Park Hoin-suk sa sahig. Ang mga tao ay nasiyahan habang siya ay nahihiya. Sa sandaling ito, nasaksihan ng mga opisyal sa palig ang buong eksena. Ang masasabi niya lang ay, ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Sa sandaling ito, lumapit ang mayamang dalaga. Nagmamadali si Park Hoin-suk na lumapit upang magpaliwanag. Sinabi ng kanyang babae na nasa tabi niya, so ganito ka pala. Galit na itinulak ni Park Hoin-suk ang babae. Sa tabi, sinasabi niya na nilalaro lang niya sila. Siya ay para lang sa kanya. Nang lumin siya para nungin kung sino si Bandu, sinabi ni Bandu, ako ang bago niyang boyfriend. Nagulat ang mayamang dalaga. Ang trahedya ay hindi dumarating ng mag-isa. Sa gitna ng trahedya, mayroong biyaya. Nalaman ni Park Hoin-suk na naloko siya at galit na hinawakan ang kwelyo ko. Nagbigay si Jinju ng isang suntok sa sensitibong lugar na nagpatumba kay Park Hoin-suk. Ganito nilang pinaghiwalay ang magkasintahan. Pagkatapos, inaliw ni Jinju ang pusong sawing dalaga. Huwag kang iiyak para sa isang masamang tao na tulad niya. Marahil, ang tunay na pag-ibig mo ay darating sa susunod na segundo. Nang gabing iyon, masaya si Jinju at Bandu. Pauwi, pareho silang masaya dahil nakapaghiganti sila. Umupo sila sa isang bench sa parke at nag-usap ng malaya tungkol sa nakaraan. Sinabi nila na nang dumating sila dito, napagtanto nila na ang mga bagay na dating gustong-gusto nila ay tinalikdan na nila sa hinaharap dahil sa kanilang buhay. Ang mabigat na usapan ay nagpatahimik sa kanilang dalawa at ang kanilang mga mata ay hindi sinasadyang tumingin sa slide sa tapat. Isang mas mabigat na alaala ang bumalik. Ang eksena kung saan naglalaro sila kasama ang kanilang anak ay malinaw na lumitaw sa harapan nila. Ang kanilang anak na si Seojin ay ang mahal sa buhay na hindi nila naglakas loob na banggitin. Kahit na hindi sila nagsasalita, lagi siyang nasa kanilang puso. Bumasa ang luha sa mukha ng dalawa. Sa intersection, tumanggi si Jinju na ihatid siya ni Bandu. Sabi ko, di ako papansinin ng mga masasamang tao dahil matandang babae na ako. Pero naramdaman ko na parang pwede ko na sabihin. Pagpasok pa lang niya sa eskinita, sinundan na siya ng masamang tao. Kinakabahan na naglakad si Jinju, kinukuha ang telepono para tawagan si Bandu. Pero dahil nag-aalala rin si Bandu kay Jinju, tinawagan din niya ito sa oras na ito. Kaya abala ang linya, hindi makakontak si Jinju kay Bandu. Pero ang masamang tao sa likod ay lumapit, tinulak ng malakas si Jinjo sa pader. Si Park Hyun-suk pala iyon. Tinanong niya si Jinjo kung bakit niya ito ginanito. Natakot at nanginginig si Jinjo. Hinubad niya ang jacket niya at galit na nagmura. Pinawalang saysay mo ang kinabukasan ko. Maaari kang ang halimaw na yan. Gaano karami na ba ang paghihirap na tiniis ko? Ngayon, di lang ang reputasyon ko ang nawala. Bukod pa sa pinalayas ako ng mayamang babae. Sa puntong ito, nawalan na siya ng katinuan. Nais niya na sabay silang mamatay. Kahit mamatay siya, hihilahin niya ito. Nang akmang gagawa na siya ng masama, biglang sumulpot si Namzo. Sinipa siya hanggang sa bumagsak. Lumabas na si Namzo ay narinig ang nangyari ngayong gabi at sa takot na baka gantihan si Jinjo, pumunta siya. Tumayo si Park Hyun-suk at sumugod kay Namzo. Pero malaking pagkakaiba sa lakas, pagkasugod pa lang niya ay naitapon na siya sa isang tabi. Tumayo at nasipa ulit hanggang sa bumagsak. Akmang susugod na si Namzo, pero hinila siya ni Jinjo pabalik. Sinabihan siya na huwag nang makipag-away. Anak siya ng isang tao. Tapos sinabihan niya ang lalaking iyon na huwag nang linlangin pa ang ibang mga babae. Pagkaalis niya, nagbulong-bulong pa si Jinjo. Paano kung ang anak ko ay maging ganito sa hinaharap? Sa kabilang banda, nakakuha si Bandu ng tawag mula kay Seoyang. Hindi nasisiyahan si Seoyang sa pag-aayos ng pamilya, kaya umalis siya ng bahay. Habang kumakain si Bandu, tiruan niya ito na huwag basta-bastang umalis ng bahay. Kapag may saloobin ka, dapat mong sabihin. Dapat mong maunawaan ang mga saloobin ng iyong mga magulang. Huwag mo silang pasasakitin sa ulo. Pero sinabi ng babae na nasa labas na siya, kaya wala na siyang babalikan na bahay. Lumingon siya patungo sa hotel ng mga mangingibig. Umubo ng kaunti si Bandu. Hindi na nag-aksaya ng salita, hinila niya ang babae pabalik sa kanyang bahay. Sinasabi niya, hindi mo alam kung gaano kapanganib ang lipunan. Sa sunod na gusto mong umalis ng bahay, tiyakin mo na may pahintulot ng iyong mga magulang. Habang tinuturuan ni Bandu si Seoyang, dumating ang tatay nito na nag-aalala. Nangako ang tatay na rerespetuhin ang mga saloobin ng kanyang anak. Sa huli, napaluha si Seoyang. Tumingin siya kay Bandu at tahimik na.
Kinuha ang kanyang ama pabalik sa bahay. Kinabukasan, paggising ni Jinjo, nakita niya ang kanyang ina na nakaupo sa tabi ng kanyang kama. Tinanong ng kanyang ina si Jinjo kung sino ba talaga si Seojin. Dahil gabi-gabi ay umiiyak siya na tinatawag ang pangalan nito. Lumabas na madalas marinig ng ina ang pag-iyak ni Jinjo, kaya pumunta siya sa silid nito para tingnan. Sa simula, inakala niyang iniwan lang ng kasintahan ang kanyang anak kaya hindi niya ito masyadong pinansin. Pero ang sitwasyong ito ay hindi lang isa o dalawang araw. Kaya kailangan niyang alamin kung sino si Seojin, na nagdulot ng labis na kalungkutan sa kanyang anak. Narinig ni Jinjo ang tanong ng ina pero hindi siya sumagot. Bigla na lang nagsimulang umiyak ang kanyang mga mata habang nakatingin sa kanyang ina. Sinabi ng ina, tingnan mo, umiiyak ka na naman. Mahal mo ba talaga siya ng ganoon na lang? Pinunasan ni Jinjo ang kanyang luha. Sinabi sa kanyang ina, pumunta tayo sa public bathhouse. Kakamutin ko ang likod mo. Nagulat ang ina dahil laging ayaw ni Jinjo pumunta sa public bathhouse dahil nahihiya siya. Sa banyo, dahan-dahang pinatuyo ng ina ang buhok ni Jinjo. Sa pintuan, sumandal muli Jinjo sa balikat ng kanyang ina. Sa sandaling ito, huminto sa harap nila ang isang baby stroller. Nakita ni Jinjo ang kanyang ina na masayang nakikipaglaro sa bata. Agad siyang nagsabi, kung makilala mo ang anak ko, tiyak na magugustuhan mo rin siya. Sabi ng ina, kung katulad mo siya, siguro puti at malambot. Pagkarinig nito, namula na naman ang mga mata ni Jinjo. Sa puntong ito, naalala ni Jinjo ang eksena pagkatapos niyang manganak. Nagdiwang ang buong pamilya ng asawa niya, ang anak ko ay tanging makita lang sa litrato niya ang kanyang ina at umiyak. Nang maisip ito, niyakap ni Jinjo ang kanyang ina. Sinabi niya sa kanyang ina na nahirapan siyang ipanganak siya. Nang gumabi, nang ihatid ni Bandu si Jinjo sa bahay, tinanong niya ito kung may problema ba ito kahapon. Isang pangusap lang ang sinabi ni Jinjo na mayroon siyang kailangan at tinawagan din niya ito. Siguro hindi ako dapat umasa ng sobra. Sa tuwing kailangan kita, wala ka sa tabi ko. Pagkatapos nitong sabihin, tumalikod si Jinjo at umuwi, iniiwan si Bandu na tulala. Naalala ni Bandu nang mamatay ang nanay ni Jinjo. Nasa istasyon siya ng pulisya dahil nakipag-away, kaya hindi niya nasamahan si Jinjo sa huling pagkakataon na makita ang nanay nito. Puno ng pagsisisi, lumakad si Bandu. Pagkatapos ng ilang hakbang ay nakita niya ang nanay ni Jinjo. Pero tinanong siya ng nanay ni Jinjo kung siya ba si Seojin. Nagulat si Bandu na tiningnan ang kanyang biyenan. Nang marinig niya ang pangalan ng kanyang anak na si Seojin mula sa bibig ng kanyang biyenan, nagulat si Bandu. Sinabi ng kanyang biyenan, salamat sa tulong mo noong nakaraan, pero ayaw ko sa mga taong nagpapaiyak sa ako, kaya huwag ka nang pumunta sa bahay namin. Pagkatapos ay nagsalita siya sa sarili, akala ko ang taong nagpaiyak sa anak ko at pinaiyak siya buong gabi ay isang napakangis na tao. Naintindihan ni Bandu kung ano ang nangyari. Malakas siyang nagsalita sa kanyang biyenan. Ang pangalan niya ay Choi Bandu. Kinabukas, nakita ng mayang babae si Bandu sa daan papunta sa paaralan at kinawayan siya. Iniimbitahan siya sumakay sa kotse. Dali-dali binuksan ng driver ang pinto ng kotse para sa kanya. Talagang tratong parang hari. Naisip niya na, ang ganda talaga pag mayaman. Nahihiyang tumingin ang mayamang babae kay Bandu. Inisip ni Bandu na may driver pa siya. Ito siguro ang dahilan kung bakit hinahabol siya ni Park Hyun-soo. Nagpasalamat ang mayamang babae kay Bandu sa tulong niya noong nakaraan. Nang bumaba siya sa kotse, sinabi pa niya, wala akong masamang pag-iisip sa pag-ibig sa pagitan ng nakatatanda at nakababata. Tinanong din niya kung may nobya na si Bandu. Naisip ni Bandu na kung pakasalan ang mayamang babae, magiging direktor siya ng ospital. At mapaparusahan niya si Park Hyun-soo, pinipilit ing gumawa ng pinakamadumi at pinakamahirap na trabaho. Sa iyong mukha, bigla siyang nagising. Bigla niyang sinampal ang sarili niya ng 2 beses. Sinabi sa sarili niya na hindi siya maaaring maging parasitiko. Pero hindi niya inaasahan na dumating si Jinjo at nakita siya. Nagpanik siya at tumalikod para tumakas. Iniwan si Jinjo na nagtataka. Sa cafe ng paaralan, nag-uusap sina Bandu at Seoyang. Sinabi ni Seoyang kay Bandu na pumayag ang mga magulang niya sa kanyang hiling. Sa hinaharap, hindi na nila siya pipiliting sumali sa mga kompetisyon. Pagkatapos ay tinanong niya si Bandu, hindi mo ba ako gusto? Dati, akala ko gusto mo ako. Kadalasan kapag may gusto ka sa isang tao, nagliliwanag ang mga mata mo. Pero ang mga mata mo ay parang sa tatay ko. Kung gusto mo ako, nagsisisi ka na dinala mo ako sa bahay noong araw na iyon. Sa huli, tinapos nila ang kanilang inosenteng pag-ibig sa gitna ng tawanan. Kinabukasan, minaneho ni Bandu ang lumang kotse ng kanyang ama. Dinala niya ang lahat ng kanyang mga kaibigan para simulan ang kanilang romantikong pagtakas sa klase. Tinanong ng lahat si Bandu kung okay lang ba siyang magmaneho. Sinabi ni Bandu na siya ay isang driver na may 15 taon na karanasan. Pero nang makita ng lahat na kakatanggap pa lang niya ng kanyang lisensya, bigla silang kinabahan. Si Jinjo lang ang nagtiwala sa kanyang kakayahan sa pagmamaneho. Inilagay niya ang kasete at masayang nagsasayaw ang lahat. Gabi na pero hindi pa rin sila nakarating. Tinanong ni Jinjo kung naliligaw ba sila. Sinabi niya kay Jinjo, nakaukit na sa utak ko ang mapa ng lungsod. May tunnel sa harapan, pero nang tingnan ni Go Dokje ang mapa, wala siyang nakitang senyales ng tunnel. Naalala niya na 1,900 at 99 pa lang ayon. Maraming kalsada ang hindi pa naitatayo. Malakas ang ulan sa likod, kumakalam ang mga sikmura. Naiinip din si Go Dokje at itinapon niya ang mapa. Wala nang ibang paraan. Kailangan
Kailangan nilang maghanap ng bakanting lugar sa tabi ng kalsada para huminto. Walang nakakaalam kung nasaan sila. Sinabi niya kay Godokche na kunin ang pagkain sa trunk ng kotse. Pero tanging pork belly lang ang nandoon. Tiningnan ang pork belly na tumutunog habang niluluto. Opisyal na nagsimula ang unang pagkain ng kanilang paglalakbay. Umupo sila sa paligid ng apoy, uminom ng alak at lubos na nabusog. Masayang nagsasayaw ang lahat. Ang hangin ay puno ng hininga ng kabataan. Nang makita sina Ziwu at Boryum na magkahawak kamay, naalala ni Jinjo ang araw ng kanilang kasal. Ang sandali na ibinigay ng kanyang ama ang kanyang kamay kay Bandu. Napakasaya nilang dalawa noong panahong iyon. Ang sandali na sinuot niya ang singsing kay Jinjo ay ang sandali na ibinigay niya ang kalahati ng kanyang buhay. Tiningnan ni Bandu si Jinjo sa harap niya. Naramdaman niya na may pagkakasala siya sa babaeng kasama niya sa loob ng maraming taon. Parang kahapon lang ang eksena ng pagpapala sa kanilang kasal. Kinabukasan, nagising sila dahil sa mga manggagawa sa malapit. Lumabas na natulog sila sa isang construction site. Nagpatuloy sa paglalakbay ang 6 na tao. Dumating ang kotse sa tabing dagat. Masayang nagbubuhusan ng tubig ang bawat isa. Nang makita silang masaya, naraman ni Jinjo na ang kabataan ay talagang kahanga-hanga. Kahit sa paghugas ng buhangin, masayang naglalaro ang 6 na tao. Pagkatapos, habang naghahanda silang kumain, bigla silang nakasalubong ni Namzo sa tabi ng kalsada. Tinanong ni Bandu kung bakit siya naroon. Sinabi ni Jaiwo na tinawagan siya nito. Lumabas na para kay Jaiwo, si Bandu ay laging isang taong nang iwan sa kanyang asawa. Ayaw niya na maging malapit si Jinjo kay Bandu. Winasak nito ang plano ni Bandu. Sa hapagkainan, nakaupo si Nabdu at Namzo sa magkabilang gilid, pinoprotahan si Jinjo sa gitna. Kinuha ni Bandu ang pinakamalaking tahong para kay Jinjo. Pagkatapos ay isa-isa siyang naglagay para sa ibang mga kaibigan. Senyasa ni Namzo na gusto rin niya. Sa huli, binigyan siya ni Bandu ng isang maliit na steamed baby clam. Walang magawa si Namzo na tiningnan siya. Sinimulan niyang tuksuhin si Namzo bilang isang masamang stalker. Sinabi ni Namzo na namamasyal siya dahil hindi siya nasa mabuting kalagayan. Sa totoo lang, alam niya na pumunta si Namzo para kay Jinjo. Nang hindi sinasadyang mabasa ni Jinjo ang kanyang damit, bihasa si Bandu sa pagpapatuyo nito para kay Jinjo. Agad na nagselo si Namzo at nagalit. Pagkatapos kumain, pumasok si Bandu sa banyo habang naghihilal si Jinjo. Sinabi niya kay Jinjo, "Masaya ka ba? Magaling lang si Namzo sa panlabas, hindi mo alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Sa susunod, limitahan ang pakikipag-ugnayan sa kanya." Sabi ni Jinjo, "Nakalimutan mo na ba? Nang manood tayo ng GC, sinabi mo pa na napakagaling ng taong ito." Naalala ni Bandu na si Namzo pala iyon. Kaya nagbago siya ng tono, "Jinjo, napakagaling mo. Siguro alam mo na magiging mayaman siya, kaya mo ginawa iyon." Nagresulta ito na tinukso siya ni Jinjo hanggang sa hindi na siya makapagsalita. Nang gumabi, tinanong ni Bandu si Go CCA kung nakita niya si Jinjo. Sabi ni Go TDA, "Hindi ko alam." Tinanong din Namzo ang 3 tao kung saan papunta si Jinjo. Sabi ni Boryum, siguro naglalakad lang siya sa malapit. Agad na pumunta si Namzo para hanapin siya. Sa sandaling ito, nakasalubong niya si Jinjo na naglalakad pabalik. Sinabi niya kay Jinjo na gusto rin niyang maglakad-lakad. Nais niyang samahan siya ni Jinjo. Pagkatapos ay magkasama silang naglakad sa daan sa bundok. Mukha silang magkasintahan. Hindi sinasadya, nakarating sila sa istulay na may mga alitap-tap na lumilipad sa air. Gumawa ito ng isang makalangit na tanawin. Nasiyahan si Jinjo sa tanawin sa harap niya. Nakita Namzo na parang giniginao si Jinjo sa tabi niya. Kaya isinuot niya ang jacket niya sa kanya at agad siyang niyakap. Ang sandaling ito ay matagal na niyang hinintay. Sa sandaling ito, dumating din si Bandu. Mula sa malayo, nagulat na siya sa tanawin. Niyayakap ni Namzo si Jinjo sa tulay. Agad siyang nagalit, tumayo siya sa kanyang kinatatayuan na parang guguho ang langit. Ang babaeng minsan niyang minahal ay niyakap ngayon ng ibang tao. Dito rin nag-date si Bandu at Jinjo sa unang pagkakataon. Sariwa pa ang kanilang masayang ngiti. Pero ang taong nasa tabi ni Jinjo sa tulay ay hindi siya. Nang makita ang likuran nila, napuno ng luha ang kanyang mga mata. Pwede lang siyang magpanggap na hindi siya dumating. Uminom ulit ang 3 tao hanggang hating gabi. Lasing na si Jinjo at naupo sa gitna, naliligaw. Para maiwasan na tumama ang ulo ni Jinjo sa lamesa, parehong ginamit nila ang kanilang kamay para suportahan ang noo niya. Nang huli lang si Namzo ng isang hakbang, masayang sinabihan ni Bandu si Namzo na bitawan siya. Nakipagtalo si Nam sa loob ng kalahating araw pero ayaw pa rin siyang bitaw. Kaya nag-agawan sila sa loob ng mahabang panahon. Habang natutulog si Namzo, binuksan niya ang pinto ng kwarto, patagong pumasok sa kanilang kwarto. Tiningnan niya kung nasaan si Jinjo, pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumapit kay Godokche. Itinulak niya si Godokche sa isang tabi at humiga sa pwesto nito. Para lang protektahan si Jinjo, biglang pumasok si Bandu. Wala nang magawa si Namzo kundi magpanggap na tulog. Nang makita si Namzo na nakahiga sa sahig, bumuntong hininga siya. Dahan-dahan din siyang lumapit kay Namzo. Nais niyang ulitin ang ginawa nito. Pero hindi gumalaw si Namzo. Sinubukan niya ulit pero si Namzo ay parang dumikit na sa sahig. Wala siyang magawa kundi pumunta sa bilang panig ni Jinjo. Humarap si Jinjo sa kanya. Nang makita si Jinjo sa harap niya, naramdaman ni Namzo ang inggit. Mabilis na hinamon ni Bandu si Namzo, pero hindi nagtagal ang kaligayahan. Biglang lumiko ulit si Jinjo.
Humarap siya kay Namzo sa likod. Tumingin si Namzo kay Bandu sa likod. Agad siyang umiti ng masaya at nag-peace sign. Nagpadabog si Bandu at humiga. Kinabukasan, bumalik sila sa klase. Nag-aaral si Bandu tungkol sa time travel. Tumawag din siya sa Seismology Bureau para tanungin kung kailan magkakaroon ulit ng lindol sa Seoul. At hiniram niya ang lahat ng mga aklat na may kaugnayan dito sa library. Nang lumabas siya sa library, hindi sinasadya na nakita niya si Jinjo na nakatuwid ang likod papasok sa banyo. Bumuntong hininga si Bandu, sinabi sa sarili na magiging masama ang pakiramdam niya sandali. Pagkatapos gamitin ni Jinjo ang banyo, nalaman niya na wala siyang dalang sanitary napkin. Kaya tinawagan niya ang Seoul. Sa puntong ito, nag-uusap ang dalawang kaibigan sa labas. Walang pumansin sa tawag ni Jinjo. Wala nang ibang paraan. Tinawagan niya si Bandu. Sa puntong ito, bumibili si Bandu ng gamot para sa menstrual cramps. Sinabi ni Jinjo na nakalimutan niyang magdala ng gamit ngayon. Agad na naintindihan ni Bandu at sinabi, nakuha ko. Pagkatapos ay binaba niya ang telepono. Kinuha niya ang isang kahon ng sanitary napkin. Nang i-empack na ito ng parmasyutiko, sinabi niya na wala itong pakpak. Tiningnan niya ito sa at pagkatapos ay pinalitan niya ito ng ibang kahon na may pakpak. Nagdulot ito ng mga bulong-bulungan mula sa mga babaeng nasa malapit. Pumunta si Bandu sa harap ng pinto ng banyo, pero hindi niya alam kung paano siya papasok. Sa saling ito, dumating si Go Dokche mula sa likuran at malakas na itinulak si Bandu. Nagkalat ang lahat. Galit na sinabi ni Go Dokche, bakit ka bumibili ng ganitong bagay, manyak? Si Boryum naman ay tumingin sa kanya na may masamang tingin. Kalmadong dinampot ni Bandu ang mga ito at ibinigay kay Boryum. Agad na naguluhan sina Boryum at ang boyfriend nitong si Jau. Sabi ni Bandu na nasa loob si Jinjo at kalmado siyang umalis. Pagkalingon niya sa kanto, kinagat niya ang kanyang ngipin at minura si Go Dokche dahil pinahiya siya. Pagkatapos ng klase, tinawag ni Jeonseo at Boryum si Jinjo para kumain. Pero dahil masakit ang pakiramdam ni Jinjo, wala siyang ganang kumain. Sinabi ni Boryum kay Jinjo na babalikan siya pagkatapos kumain. Pagkatapos ay tumalikod silang dalawa at umalis. Hindi na makayanan ni Jinjo ang sakit, kaya kinuha niya ang painkiller na binili ni Bandu mula sa kanyang bag at ininom ito ng isang bote ng tubig. Sa sandaling ito, pumasok si Bandu na may isang baso ng tubig at inaalok siya ng mainit na tubig. Sabi niya, ilang beses ko na bang sinabi sa iyo, dapat inumin ang gamot gamit ang tubig, hindi soft drinks. Pagkatapos ay ibinaba niya kanyang bag at sinabi sa kanya na humiga ng nakadapa. Bihasa siyang minasahe ang masakit na likod niya at naisip ni Jinjo ang bago sila maghiwalay. Sa tuwing masakit ang nararamdaman niya, gabi man o araw, laging nasa tabi niya si Bandu para alagaan siya. Tiningnan siya ni Jinjo, nasasaktan ang kanyang puso. Sa sandaling ito, biglang nakita ni Bandu ang bakas ng singsing sa daliri ni Jinjo. Tiningnan niya ang kanyang kamay at mayroon ding katulad na bakas. Natuklasan ni Bandu na ito ang tanging bagay na pareho sila ni Jinjo simula nang bumalik sila sa nakaraan. Kinabukasan, sa daan papunta sa paaralan, nakita na naman ni Bandu ang mayamang babae. Pero sa pagkakataong ito, tumanggi siyang sumakay sa kotse. Mabilis siyang tumalikod at umalis. Pero sinabihan ng babae ang driver na habulin siya. Ang bilis ng kotse ay nag-iba ayon sa bilis ng kanyang paglalakad. Tinanong ng babae kung ayos lang ba si Jinjo mula sa history department. Kinagabihan, si Park Hyun-suk ay parang naghahanap upang maghiganti kay Jinjo at gumawa pa ng pisikal na karahasan. Agad intindihan ni Bandu ang kahulugan ng tawag ni Jinjo noong araw na iyon. Nang kailangan niya ako, wala ako. Sumiklab ang galit sa loob niya, dali-dali siyang naglakad patungo sa medical department. Galit siyang sumugod sa silid-aralan, nagmumura habang musugod patungo kay Park Hyun-suk sa sulok ng silid. Galit siyang sumugod at umupo sa ibabaw ni Park Hyun-suk. Tulad ng ulan na bumabagsak, ang kanyang mga suntok ay dumagsa sa ulo ni Park Hyun-suk. Naalala ni Bandu noong sinipa siya ng magiging direktor ng ospital na ito. Ang mga eksena ng pang-aapi bar at ang pagiging pinahiya sa harap ng lahat sa ospital. Galit na galit siyang sumuntok at sumipa na ilabas ang galit niya at sa huli ay hinila siya ng ibang mga med students. Nang gabing iyon, nag-inuman sina Bandu at Go Dokche para gumaan ang loob. Tapos, mag-isa siyang naglakad sa kalye, inaalala ang mga oras na nabigo niya si Jinjo. Sinuntok ni Bandu ang puno ng pagsisisi. Sa bahay, nakatanggap si Jinjo ng tawag mula kay Bandu. May dala siyang isang kahon ng ubas na nakatayo sa harap ng pinto. Lasing na si Bandu na mag-isang pumunta kay Jinjo. Sinabi niya kay Jinjo kung bakit siya naging ganito. Kahit magsimula pa ako, nabigo pa rin kita. Bakit walang magandang nangyayari? Halata naman na ginawa ko ang lahat. Sinubukan ko ang lahat ng makakaya ko, pero ang lahat ay nawasak pa rin tulad ng dati. Naalala ni Bandu noong nakaraan. Pagkatapos niya aliwin ang mga customer, lasing na lasing siya at naghahandang umuwi nang makita niya ang isang grupo ng mga tauhan na nubuli ang isang mag-aaral. Sumigaw siya sa mga tauhan, sinasabi sa kanila na huwag nilang bulihin ang mahihina. Hindi lang siya binaliwala ng mga tauhan, tinawanan pa siya. Akmang aalis na si Bandu nang makatanggap siya ng tawag mula kay Jinjo. Umiiyak si Jinjo, sinasabi na malapit nang mawala ang kanyang ina. Sinabihan siyang umuwi kaagad. Gusto niyang makita ang kanyang ina sa huling pagkakataon. Pero hinarangan ng mga malupit na lalaki, nahulog ang telepono sa sahig. Si Jinjo ay naririnig lang ang ingay sa telepono at hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Si Bandu naman ay dinala ng mga tauhan sa eskinita para makipag-away. Sa istasyon ng pulisya, sinabi ni Bandu na may mahalaga siyang kailangan, gusto niyang umuwi kaagad. Nagmamakaawa siya, pero dahil hindi pa tapos ang kaso, binaliwala ang kanyang hiling. Sa huli, kailangang pumunta ni Jinjo sa istasyon para magpiyansa.
Nang malaman ni Jinjo na namatay na ang kanyang ina, hindi na niya napigilan ang kanyang damdamin. Humagulgol siya sa harap ni Bandu, tinatanong siya kung bakit niya ginawa iyon. Sa funeral hall, lumuhod si Bandu sa harap ng larawan ng kanyang biyenan at paulit-ulit na nagsasabi ng paumanhin. Hindi lang sa kanyang biyenan kundi pati na rin kay Jinjo. Patuloy namang sinisisi ni Jinjo o si Bandu na parang nilalabas niya ang kanyang galit. Sa harap ng bahay ni Jinjo, sinabi ni Bandu, para sa ating buhay, ginawa ko ang lahat ng aking makakaya, pero bakit laging pakiramdam ko ay may kasalanan ako? Miss ko rin ang nanay mo tulad mo. Naluha si Jinjo habang nakikinig kay Bandu. Tumingin siya sa kanya na may komplikadong damdamin nang biglang lumabas ang nanay niya sa bahay. Nagulat si Jinjo na tiningnan ang kanyang ina, habang ang kanyang ina naman ay tumingin kay Bandu na umiiyak. Tinanong niya si Bandu, sa edad mong iyan, kasal ka na ba? At nang nagdududa, tinanong niya si Jinju kung ano ang sinabi niya kanina. Tinanong niya kung bakit umiiyak ang dalawa. Mabilis na ipinaliwanag ni Jinju na nag-uusapan nila ang kanilang mga kaklase sa paaralan. Tanging pagtango lang ang nagawa ni Bandu bilang suporta. Pagkatapos, pumunta ang dalawa sa parke. Tinitigan ni Jinju ang sugat sa kamay ni Bandu at sinisi siya kung bakit hindi niya inaalagaan ang sarili niya. Ngunit sinabi ni Bandu, bakit hindi mo sinabi sa akin na sinusundan ka ni Park Hyun-soo? Hindi gaanong binigyang pansin ni Jinju at sinabing hindi naman malaking bagay iyon. Sinisi ni Bandu ang sarili niya na tuwing kailangan siya ni Jinju, palagi siyang wala. Akala niya, palagi niyang napoprotektahan si Jinju. Ngunit dahil sa kanya, kailangan nitong magdusa. Sabi ni Jinju, hindi ko kailangan na protektahan mo ako. Kailangan ko lang na nasa tabi ka. Ayaw niyang isipin ni Bandu kung paano siya bubuhayin. Kung hindi, ang gusto ko, makasama sa pagkain, makasama ka sa buhay. Kapag umiyak ako, iiyak ka kasama ko. Kapag masaya ako, tatawa ka kasama ko. Sa totoo lang, tungkol sa pagkamatay ng nanay ko, alam kong wala ka nang magagawa noon. Ngunit may sama pa rin ako ng loob. Hindi ko maintindihan bakit palagi ka na lang nagpakita ng kalmadong saloobin. At sinabi ni Bandu na noon, ang naisip niya ay iyon lang ang magagawa niya. Ayaw niyang makita akong umiiyak, gusto niyang makita akong nakangiti. Simula nang namatay, biyanan niya, tuwing uwi si Bandu pagod, iaayos muna niya ang kanyang damdamin sa harap ng pintuan, ngingiti at bubuksan ang pinto. Maghahanda ng masarap na pagkain para sa kanya. Para lang makaahon si Jinju mula sa kalungkutan dahil sa pagkawala ng kanyang ina. At pagpasok niya sa bahay, aalisin niya rin ang kanyang peking ngiti. Ang pagpanaw ng biyanan niya ay nagdulot sa kanya ng sakit na hindi gaanong naiba sa naramdaman ni Jinju. Sinabi ni Jinju na hindi niya inaasahan ang mga salitang ito. Kailangan pa nating maghintay ng ganitong oras para maging malinaw ang lahat. Kinabukasan, ipinapalabas sa TV ang balita tungkol sa concert ni Michael Jackson sa Korea. Tinitingnan ni Jinju ang kanyang ina na kumakanta habang nagtatrabaho at iminungkahi niya na magkaraoke silang lahat. Agad na sinang-ayunan ng lahat ang mungkahi niya. Sa karaoke room, masayang sumasayaw ang dalawang anak na babae sa paligid ng kanilang ina na kumakanta. Magkahawak kamay ang dalawa, mukhang masayang masaya. Hindi ito nalimutan ni Jinju. Pagkatapos, sinikap ni Jinju na siya ang huling lalabas. Lihim siyang lumapit sa may-ari at humingi ng cassette tape ng kanta ng kanyang ina. Sinabi rin ng may-ari na napakagaling kumanta ng nai mo. Nang hapon, nagkita ulit sina Jinju at Bandu sa library. Lumalabas na pumunta si Jinju sa library para maghanap ng libro tungkol sa time travel. At nagkataong nagkita sila ni Bandu na magsasauli ng libro. Sinabi kay Jinju na huwag nang magbasa. Nabasa na niya ang lahat, wala itong silbi. Sa sandaling ito, bigla kita ni Jinju ang isang magkasintahan na naghahalikan sa isang sulok. Dali-dali niyang tinulak si Bandu papasok. Tinitingnan ang mag-asawa, sinabi ni Jinju na napakaganda. Ngunit sinabi ni Bandu na ang mga kabataan ay hindi nag-aaral. Sa sandaling ito, aksidenteng napansin niya ang kamay ni Jinju. Ang marka ng singsing ng kasal ay malinaw pa rin. Tinanong niya si Jinju kung kailan pa nagkaroon ng marka ng singsing sa kanyang kamay. Sinabi ni Jinju na naroon na ito simula nang dumating siya dito. Agad na naunawaan ni Bandu ang lahat. Bago sila naglakbay sa oras, itinapon nilang dalawa ang singsing. Naisip ni Bandu na ang magkaparehong singsing lang ang makakabalik sa kanila. Kaya, tinanong ni Bandu ang lahat ng jewelry store sa Seoul. Nang pumasok siya sa huling jewelry store, agad niyang nakita ang pamilyar na pares ng singsing. Naalala niya ang pagpili nila ng singsing ni Jinju. Agad na nagustuhan ni Jinju ang pares na ito sa unang in pa lang. Samantala, nakita ni Jinju ang kanyang anak sa panaginip at nagising nang tawagin ang pangalan ni Seojin. Sa sandaling ito, kumatok ang kanyang ina sa pinto at tinanong siya kung gusto niyang maglakad-lakad kasama siya. Anumang pagkakataon na makasama ang kanyang ina, hindi pinalampas Jinju. Nagmamadali siyang kumuha ng jacket at masayang lumabat kasama ang kanyang ina. Si Bandu naman, pagkatapos bumili ng singsing, ay tumo papunta doon at pagdating niya sa pinto ay nakita niyang masayang lumabas si Jinju. Nang tatawagin na sana niya ito, nakita niyang lumitaw ang kanyang biyenan at nakita niyang magkayakap ang mag-ina at masayang masaya. Bigla siyang nalungkot sa kanyang puso, hindi niya alam kung tama ba na bumalik siya ngayon. Dito, kasama ni Jinju ang kanyang ina, habang sa hinaharap, naghihintay pa rin sa kanila ang kanilang anak na si Seojin. Sinundan niya ang papalayo na anino ng dalawa, tahimik na hinigpitan ni Bandu ang hawak sa kahon ng singsing, hindi alam kung saan pupunta. Naglalakad ang mag-ina na Jinju sa tapat ng isang tindahan, nakita nila ang isang lasing na lalaki na nag-iingay sa kalsada. Lumapit ang Aethigo at sinabing, minamaliit mo ba ako? Huwag ninyo akong maliitin, kailangan ko laging yumuko para kumita ng pera. Tao rin ako at hindi aso, malakas na sigaw ng lasing sa mga dumadaan. Hindi ako aso, lahat ng ginagawa ko ay mali, sinikap ko na ang lahat, ano pa ba ang gusto ninyo sa akin?
Ang taong ito na sinisiilang buhay ay nakaupo sa gitna ng daan at mukhang walang magawa. Tinitingnan ni Jinju ang lalaking nasa harapan niya at tumutulo na ang luha niya nang hindi niya namamalayan. Naalala niya bago sila maghiwalay, sinabi rin ni Bandu ang mga katulad na salita sa telepono. Para mabuhay ng maayos, sinikap niya ang lahat. Bakit palagi siyang nakakaramdam ng pagkakasala? Karamdam niya ay may kasalanan siya. Pagdating sa pinto ng bahay, sinabi niya sa niyang ina na mauna na ito na kailangan niyang makipagkita sa isang napakahalagang tao. Pagkatapos ay nagmamadali siyang tumalikod at umalis. Sa daan, tinawagan niya si Bandu, ngunit sa sandaling ito, umiinom siya ng alak sa tabi ng daan upang makalimutan ang problema. Tinitingnan niya ang telepono iba sa mesa, at ayaw sagutin. Uminom lang siya ng walang tigil para manhi ang kanyang pusong nasira. Ngunit patuloy na nag-iba ang telepono, kaya sa huli ay sinagot niya. Umiiyak na tinanong ni Jinju kung nasaan siya. Umiiyak ako ngayon, gusto mo ba akong umiyak mag-isa? Sa sandaling ito, nagmamaneho si Namdo, nang bigla niyang makita si Jinju na naghihintay sa stoplight sa tabi ng daan. Huminto siya at lumabas, tinitingnan ang babaeng gusto niya sa tawiran. Biglang tumakbo ang isang bata na hinahabol ang bola sa gitna ng kalsada, at isang kotse ang mabilis na dumating at hindi na nakapagpreno. Nang makita ito, agad na tumakbo si Jinju. Nang malapit na ang kotse, sa kritikal na sandali, dumating si Bandu, itinulak niya si Jinju at ang bata, at siya ay natumba sa kalsada. Tumakbo si Jinju sa tabi ni Bandu, nakita niyang nakangiti ito at puno ng sirop. Sa sobrang takot niya, umagos ang kanyang luha, at wala siyang magawa kundi sumigaw ng walang lakas. Si Bandu naman ay nakahiga sa malamig na kalsada, nawalan ng malay, at tanging luha na lang ang umagos sa kanyang mga mata. Kasama niya sa lupa ang peres ng singsing na hindi niya pa naisuot. Tinulungan ni Namdu si Jinju na dalhin si Bandu sa ospital. Nawala ng kontrol si Jinju sa kanyang damdamin, pinundan niya ito hanggang sa pinto ng operating room. Ngunit sa huli ay pinigilan siya ng nurse. Walang magawa siyang naupo sa sahig, patuloy na umiiyak. Sa sandaling ito, lumabas ang doktor at humingi ng pirma sa papeles mula sa pamilya. Dali-dali sinabi ni Jinju sa doktor na siya pamilya. Ngunit mariing sinabi ng nurse na hindi siya pwedeng pumirma dahil kaibigan lang siya. Sa sandaling ito, nagmamadaling tumakbo ang mga magulang ni Bandu sa ospital. Si Jinju ay parang nakahanap ng masasandalan. Tinitingnan ni Namdo ang lahat ng nangyari at kahit hindi niya maintindihan kung bakit, alam niyang talo na siya. Kinabukasan, gusto ni Jinju na bisitahin si Bandu sa kanyang kwarto sa ospital. Ngunit sinabihan siya na tanging mga miyembro lamang ng pamilya ang pinapayagang bumisita. Sa ikalawang araw, sinabi ng doktor na hindi pa rin siya pinapayagang bumisita. Si Jinju ay nakatayo sa pasilyo at mukhang walang magawa. Sa sandaling ito, lumabas ang ina ni Bandu mula sa kwarto. Dali-dali siyang tinawag ni Jinju. Pumunta ang dalawa sa upuan sa ibaba. Tinanong ng ina ni Bandu si Jinju kung girlfriend ba siya ni Bandu. Tumango si Jinju bilang pagpapatunay. Sinabi ng ina ni Bandu na maganda ang paggaling ni Bandu. Mahal na mahal mo si Bandu, hindi ba? Noong araw na iyon, mas umiyak ka pa at nasaktan kaysa sa kanya. Kahit na hindi ka pinapayagang bumisita sa ospital ngayon, huwag kang mag-alala. Umuwi ka at maghintay kapag pwede na siyang bisitahin, sasabihan kita. Nang maghiwalay sila, nakap ni Jinju ang ina ni Bandu mula sa likuran at tinanaina. Sinabihan niya ito na huwag masyadong mag-alala. Sa kwarto ng ospital, naupo si Bandu sa harap ng kama na mukhang tulala. Pumasok ang kanyang ina at tinanong siya ay labis nag-aalala sa iyo. Bakit mo siya papauwi? Ang babaeng ito ay napakaganda at mabait. Mahinang humiti si Bandu. Sinabi niya sa kanyang ina, kahit hindi mo pa naalon, tandaan mo sana napakabait niya sa iyo. Nagulat ang ina ni Bandu nang marinig niya ito. Kinabukasan, umupo ulit si Jin sa harap ng pinto ng kwarto ng ostal na may kaunting pag-asa. Sa sandaling ito, biglang tumakbo si Go Dokche. Sinabi Jinju kay Go Dokche, hindi na payagan ng ospital ang mga kaigan na bumisi ngayon. Sinabi ni Go Dokche, bakit? Si Bandu mismo ang nagsabi sa akin na pumunta. Nalaman ni Jinju na sinasadya siyang iwasan ni Bandu. Sa sandaling ito, sa kwarto ng ospital, nakaupo si Bandu sa kama at tulala. Naalala niya ang mga tawag sa telepono noon. Sinabi ni Jinju na napakasama ng pakiramdam niya ngayon. At naisip niya ang eksena kung saan masaya siyang nakayakap sa kanyang ina. Lihim siyang nagpasya na dahil hindi niya ito kayang bigyan ng kaligayahan. Hayaan na lang siyang manatili sa kanyang kasalukuyang kaligayahan. Sa sandaling ito, tinuk ni Godoche ang pinto at pumasok. Sumunod sa kanya si Jinju na may kalmadong mukha. Umupo ang dalawa sa pasilyo sa labas ng kwarto ng ospital. Tinanong ni Jinju si Bandu kung bakit siya iniiwasan. Noong araw na iyon, akala ko talaga ay mawawala ka na. Ang paghinga ng may hirap ay nakakatakot at kakakilabot sa akin. Tulad ng namatay ang nanay ko, ngunit wala akong nagawa. Sinabi nila na hindi ako pamilya mo. Sinabi nila na tagalabas ako. Ang asawa na nakasama ko sa loob ng 18 taon ay nasa kritikal na kondisyon. At hindi ako makapirma sa papeles ng operasyon. Hinawakan niya ang kwelyo ni Bandu. Tinanong niya kung bakit siya iniiwasan. Bakit ako ginaganyan? Samantala, tanging paumanhin lang ang sinabi ni Bandu. Sinabi niya kay Jinju na nang harapin niya ang kamatayan. Napagtanto niya kung gaano kamakasarili ang kanyang mga ginawa. Sa huli, hindi natin alam kung paano tayo makakauwi. Ang kasalukuyan ay mas mahalaga kaysa sa hiharap. Jinju, kalimutan mo na ang lahat. Mamuhay ka ng masaya dito kasama ang iyong ina. Akala ko dati ay malalampasan ng pag-ibig ang lahat ng paghihirap. Ngunit nalaman ko sa huli na nagkamali ako. Hindi ako siguradong mapipigilan kit umiyak habuhay.
Hindi sinasadya na sinabi ni Jinju, paano naman ang ating anak? Nang banggitin ni Jinju ang kanilang anak, agad na umiwas ng tingin si Bandu. Tinanong ni Jinju, inuko mo na rin ba ang ating anak? Napaluha si Bandu at sinabi sa kanya, kung ihahang sa anak na laging nasa isip ko, ikaw ang pinakamahalagang tao sa puso ko. Gumagulgol si Jinju. Pinili ni Bandu na dalhin ang lahat mag-isa, para lang maging masaya si Jinju. Sa kwarto ng ospital, ibinalik ng doktor ang peres ng singsing na nakuha sa pinangyarihan kay Bandu. Nakatingin sa peres ng singsing sa kahon. Alam niyang marahil hindi na sila makakabalik sa dati. Tahimik na isinara ni Bandu ang takip ng kahon. Nagsimula siyang umiyak at humingi ng tawad sa kanyang anak. Sinabing, patawarin mo ako, anak. Niyakap niya ang singsing sa kanyang dibdib. Ang pag-iyak ay unti-unting nawala ng kontrol. Sa kabilang dako, nakahiga si Jinju sa bisig ng kanyang ina at walang tigil na umiyak. Ito ang tanging lugar na nararamdaman pa niya ang init. At niyakap din siya ng mahigpit ng kanyang ina. Hindi alam kung ano ang iniisip nito sa kanyang puso. Kinabukasan, pumunta si Namzo sa bahay para hanapin si Jinju. Umupo ang dalawa sa isang mahabang upuan sa parke. Si Namzo mismo ang gumawa ng rice ball para kay Jinju. Sinabi niya kay Jinju na ginagawa lang niya ito para sa taong gusto niya. Wala siyang ibang iniisip. Nag-usap ang dalawa hanggang gabi. Napunta ang usapan nila sa kanilang mga ina. Sinabi ni Jinju na ang pagiging isang ina ay parang ordinaryo lang, na parang kayang gawin ng lahat, ngunit sa totoo lang ay napakahirap. Parang ako, biglang nawala ang nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Pakiramdam ko ay wala akong halaga at napakaliit sa mundong ito. Naisip muli ni Jinju ang kanyang hinaharap. Sa huli, niyakap niya si Namzo. Bumulong siya ng pasasalamat sa pagmamahal niya sa akin. Salamat sa pagpapaalala mo sa akin na isa pa rin akong babae. Sa huli, nagtawanan ang dalawa at naghiwalay. Sa kwarto ng ospital ni Bandu, lahat ng kanyang kaibigan ay dumating para bisitahin siya. Lahat ay masayang binati si Bandu. Tanging si Go Deokche ang tahimik na nakao sa sulok. Nalaman na ni Go Deokche na kailangan na niyang mag-enlist sa militar. Sa huli, kailangan niyang putulin ang kanyang mahabang buhok. Bigla siyang nakaramdam ng lamig sa kanyang mga tainga at leg. Nagsasanay si Jae-woo na sumayaw para maging karapat-dapat kay Boryong. Sa huli, napili siya cheerleading squad ng paaralan. Ngayon, habang naglilinis ang ina ni Jinju, bigla siyang nakaharap ng isulat na inulat ni Jinju pa sa kanya. Nakasulat sa sulat ng magising siya noong araw na iyon, nakita niya ang kanyang namatay na ina. Sa una ay inakalan panaginip lang, ngunit pakatotoo ng kanyang ina na nasa tabi niya. Tinitingnan ang sulat, naisip ng kanyang ina sa tuwing matutulog si Jinju. Palagi niyang sinasabi na masaya siyang makita siya at yumayakap sa kanya. Naalala niya rin na minsan ay tinanong si Jinju, kung makilala mo ang aking anak, tiyak mamahalin siya, hindi ba? Madalas niyang naririnig Jinju na inuulit ang pangalang Seojin sa kanyang panaginip. Sa sandaling ito, bigla siyang nakakita ng diary ni Jinju sa drawer. Binuksan niya ang pahina at nakita niya ang listahan ng mga pangarap ni Jinju. Ang una ay ang pumunta sa dance club. Ang pangalawa ay ang maligo kasama ang ina sa pampublikong paliguan. Ang pangatlo ay ang magkaraoke kasama ang ina. Ang pang-apat ay ang uminom kasama ang ina. Ang panlima ay ang magpaalam sa ina. Hindi makapaniwala ang ina nang mabasa niya ito. Malabo niyang naunawaan kung sino si Seojin. Kasama ng kamakailang kakaibang pag-ugali ni Jinju. Maihinala siya sa kanyang puso na hindi niya kayang paniwalaan. Nang gabing iyon, pumunta siya sa kwarto ni Jinju. Tinanong si Jinju kung gusto niyang uminom kasama siya. Masaya silang nag-usap at kumanta. Pagkatapos malasing, humiga si Jinju sa hita ng kanyang ina. Tahimik niyang naramdaman ang init mula sa kanyang ina. Sa sandaling ito, biglang sinabi ng ina, Jinju, aking magandang anak. Ngayon, bumalik ka na sa iyong anak. Sinabi ng ina na kahit hindi niya alam kung ano ang nangyari, hindi niya maintindihan kung bakit ganito. Ngunit isang bagay ang alam ko, ang isang tao ay maaaring mabuhay nang wala ang kanilang mga magulang. Ngunit kung wala ang kanilang mga anak, tiyak na hindi sila makakabuhay. Sinabi niya kay Jinju na huwag umiyak marahil sa mundong iyon, hindi na ito makakasama. Ngunit ang lahat ng kalungkutan ay unti-unting mawawala at mas lalo ka pang magiging matatag. Umiiyak ng malakas si Jinju, inabi sa kanyang ina, hindi mawawala ang kalungkutan, palagi akong malulungkot at mamimiss kita. Niyakap mahigpit ng mag-ina ang isa't-isa. Sa kabilang dako, nakaupo si Bandu na tulala sa hagdanan, biglang kita niya ang anak ng ibang tao. At ang pagmamahal sa kanyang anak ay pahigpit sa kanyang hawak, at sa huli hindi na niya kayang pigilan ang sarili. Tumakbo siya ng napakabilis patungo sa kanilang bahay 20 taon mula ngayon. Sa sandaling ito, isa pa rin itong tumpok ng mga basura na hindi pa natatayo. Dito, nakita niya si Jinju na basang-basa ang mukha sa luha at nagtitigan ang dalawa. Umiti si Jinju at tinawag siyang asawa ko at umagos ang luha sa pisngi ni Bandu. Sinabi niya, tara na, umuwi na tayo. Hindi na napigilan ni Bandu. Lumapit siya at niyakap ang babaeng pinakamamahal niya sa buong buhay niya. Sa tabi ng kama ni Jinju, hinawakan ng kanyang ina ang kanyang kamay at sinabi, kung pupunta ka sa isang lugar na wala ako, kailangan mong alagaan ng mabuti ang iyong tatay. Paano mabubuhay ang iyong tatay nang wala ako? Kailangan mong dalhin si Seojin upang dalawin siya ng madalas. Mahigpit na hinawakan ni Jinju ang kamay ng kanyang ina at napangiti ng pilit. Nang gabing iyon, nakita ni Bandu si Jinju at magkahawak kamay ang dalawa, mahigpit na magkakapit. Sinabi ni Bandu, tara na, puntahan na natin ang ating Seojin.
Masayang tumango si Jinju, pagkatapos ay sinuot nila ang mga singsing sa isa't isa at naghalikan ng buong pagmamahal. Kinabukasan, nagising si Jinju at agad na umupo, nakita niya ang kanyang anak na matagal na niyang hindi nakikita. Ngumiti at umiyak siya at mabilis na niyakap ang bata. Sa sandaling ito, biglang itinulak ni Bandu ang pinto at pumasok. Nakita niya ang dalawa sa harapan niya. Dahan-dahan siyang lumapit at niyakap silang dalawa. Sa wakas, nagkasama na rin ang pamilya. Itinuturing nila ang time travel na ito bilang isang maikling biyahe at ang lahat ng paglalakbay ay sa huli ay para bumalik. Kinabukasan, inanyayahan ng mag-asawa ang kanilang mga magulang na kumain. Niyakap ng tay ni Jinju mahigpit si Seojin at ayaw siyang tawan. Samantala, dumating ang mga magulang ni Bandu sakay ng isang marangyang kotse. Naisip ni Bandu na umarkila lang ang kanyang mga magulang ng marangyang kotse para sa kanilang reputasyon. Agad niyang sinabi, ang dami na ninyong pera, no? Sinabi ng tatay ni Bandu, napakaraming pera, hindi namin alam kung paano sin. Umaasa ka ba sa pagkakitaan namin mula iyo at sinasadya mong magyabang? Nag-isip sandali si Bandu, tinanong, talaga bang namuhunan kayo sa lugar iminungka ko? Sinabi ng ina, bakit ka ganyan? Hindi ba ikaw ang nagsabi sa amin na mamuhunan? Lihim na natuwa ang mag-asawa. Pagkatapos, masayang nagsimula ang buong pamilya sa hapunan. Tanging ang ina lang ni Jinju ang wala, may mga pagsisisi na hindi na mababalik, tanging alaala na lang ang makakapagpalit. Naglakad-lakad sina Bandu at Jinju kasama ang kanilang anak sa parke. Bigla silang nakakita ng pamilyar na anino na dumaan sa tabi nila, masaya silang umiti. Sa sandaling ito, lumingon din si Namdo para tingnan sila, isang hindi sinasadyang pagtatagpo, ngunit maaari itong maging kasama sa buong buhay. Hindi maaaring balikan ang buhay, kaya tratuhin mabuti ang mahal sa buhay sa maikling buhay to. Ang pagpapahalaga sa bawat hakbang ay ang tamang saloobin. Salamat sa panonood ng pelikulang ito kasama ako, hanggang sa susunod na pelikula.